Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Ipe. 32 anyos na po ako ngayon at residente dito sa San Juan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo at sa mga masugid mong tagapakinig ay totoong nangyari. 3 araw bago ako may kasal sa aking ex na inakala kong magiging kabiyak ko na panghabang buhay at magiging ina ng aking mga anak. Meron ngang nangyari noon. Pero walang problema sa ex ko dahil hindi siya yung may kagagawan, kundi yung kanyang mga magulang na muntikan kong maging mga biyanan. Taong 2003 po yon at nakatira kami sa Nueva Ecija ng kinakasama kong itago na lang po natin sa pangalang Cheyin. Teacher po ito ng kapatid kong Semena sa isang pribadong eskwelahan sa bayan. Dahil parati siyang pumupunta sa bahay namin noon ay nakilala ko nga ito. Dahil mas malapit nga yung bahay namin kaysa sa kanyang tinutuluyan, ay doon nga sila gumagawa ng kapatid ko ng kanilang mga lesson plan, pati ng kung ano-ano pang dapat nilang gawin. Mabait po at maganda itong si Cheyen. Kaya naman mabilis po akong napalapit sa kanya at hindi nga nagtagal ay dumating yung punto na niligawan ko ito. At naging magkarelasyon nga kaming dalawa noon. Hanggang sa umabot sa puntong inaya ko siyang magpakasal na hindi naman po nito tinanggihan. Pero yung pinagtataka ko lamang, kahit na medyo matagal na kami, ay hindi ko pa rin nakikilala yung kanyang mga magulang. Oo nga't yung mga pinsan nito at ibang kaanak na bumibisita sa kanila ay pinakilala na rin po nito sa akin. Ngunit hindi yung kanyang ama at ina. Ilang pagkakataon ko itong sinisingit sa aming mga usapan. Lalo na kapag kaming dalawa na lamang, panay po yung pag-iwas nitong sagutin yung tungkol sa mga ito. At para hindi kami mag-away ay hinahayaan ko na lang ito at pinapalampas. Bakit sila ba yung pakakasalan mo? Hindi ba't ako naman? Sabi pa nga po nito tuwing nagtatanong ako. Ngunit kahit na ganito ay parati ko siyang iniintindi at nilalawakan ko na lamang yung aking pangunawa. Nag-live-in po muna kami sa bahay ng ilang buwan bago ko nga po hiningi yung kanyang kamay upang maging asawa. Sa tulong ng ilang mga kaanak at mga kaibigan ay nakamit ko naman yung matamis nitong oo. Pagkatapos po ng mga ilang buwan na pagpaplano sa magaganap na kasalan sa mga susunod na araw ay hindi ko inaasahan maging ni Cheyen yung biglaang pagdating ng kanyang mga magulang. Partida, hindi ko po alam kung paano nga nila natunton yung aming bahay. Dahil medyo liblib nga po yung aming lugar, ang pinagtataka ko rin ay kung bakit ganoon na lamang yung reaksyon ni Cheyen nang makita niyang naroon yung kanyang mga magulang. Nakatulala pa itong niyakap ng kanyang ina na sinasabi niyang nasa mga lagpas 50 na rin. Ngunit parang bata pa po ito. Habang yung ama naman niya ay mukha ring bata. Kahit senior citizen na rin daw ito. Nakilala ko nga yung magiging mga biyanan ko bilang sina Mamang Bilina at Papang Limbo. Kinamusta nga nila ako ng mga panahon yon at kanila akong niyakap. Aba, Cheyen, ito na ba yung mapapangasawa mo? Pinagagalak naming malaman kung ganon. Mabuti na rin yun at lalong lalaki yung ating pamilya. Wika pa nga ng mga ito sa bayakap sa akin. Alam niyo po, hindi naman po sa pambabastos. Pero bahagya ko pong naitulak yung binan kong babae noon. Dahil naamoy ko po sa kanya yung isang hindi ka nais-nais na amoy. Na halos magpabaliktad ng sigmura ko na ikinagulat ko nga rin po. Mabuti na lang at ngumiti pa rin po ito. Kaya tumingin na lang din po ako ng pasensya lalo at medyo nabigla lang din ako. Dali-dali kong pinapasok yung mga ito at ipinakilala rin kay mama at papa upang magkausap-usap nga sila. Habang nagkakamustahan sa may sala yung aming mga magulang ay tila aligaga naman itong si Cheyen. At hindi ito mapakali kaya naman sinubukan ko siyang pakalmahin at kausapin kung bakit nga siya nagkakaganon. Ngunit ni isa sa aking mga naging tanong sa kanya ay iniiwasan nito at hindi sinasagot. Nung ibaling ko nga yung aking mga tingin sa mga magulang nito, ay napansin kong maging sila ay tila hindi rin mapakali, lalong-lalo na nga itong si Mamang Bilina. Napakalikot ng mga mata nito at patingin-tingin sa isang direksyon. Agaran ko ngang sinipat yung mga mata nito at tinignan ko kung saan nga ba ito paulit-ulit na tumitingin. At napakunot na lang po yung noo ko noon dahil doon siya patingin-tingin sa may istante ng aming mga santo o altar. Nakapwesto po kasi ito sa may daan papakyat sa second floor ng bahay. Napukaw naman yung aking atensyon nang bigla kong isali sa kwentuhan ng aming mga magulang.
dali-daling nawala yung aking mga agam-agam. Sir Dan, kung hindi mo po na itatanong, ay medyo malaki naman po yung bahay namin. At may ilan ding mga kwarto na hindi nagagamit. Kaya naman naisip nila mama at papa na doon na lang patulugin sa isang kwarto sa may second floor yung mga magulang nitong si Cheyin. Ngunit laking pagtataka ko at ng aking mga magulang kung bakit tumutol yung mga ito. Nagbigay ng ilang mga rason si Papang Limbo sa amin. Kaya naman nakumbinsi nga nila kami na doon na lang sa may baba at ipinagamit na lang sa mga ito yung isang bakanteng kwarto na pinaglalagyan ng aming mga tambak na gamit. Nanghingi ako ng tulong sa ilan sa mga pinsan kong naroon sa bahay upang linisin nga ng mabilisan yung kwartong yon. Nang matapos na ngayon, ay doon nga silang dalawa tumuloy. Umaga dumating yung mga magulang ni Cheyin. Ngunit tila maghapon na rin silang naroon sa kwarto at hindi man lamang namin nakitang lumabas pagkatapos nilang pumasok doon. Sinubukan ring tawagin ng nakababata kong pinsan, yung mga yon, upang kumain ngunit wala kaming nakuhang sagot sa mga ito. Iniisip na lang namin noon na baka napagod lang sa biyahe at nagpapahinga, kaya't hindi na lang po namin inistorbo. Kinagabihan na hindi nga sa bahay natulog si Cheyin. Doon nga sila natulog sa bahay ng kapwa niya guro upang magdiwang ng bachelorette's party bilang tanda ng huling gabi ng kanyang pagkadalaga. At ganoon din naman ako. Kasama ko rin po noon yung ilan sa mga malalapit kong kaibigan, kamag-anakan at mga katrabaho, at naroon po kami sa bahay at nagkakasiyahan din. Inom dito, inom dyan. Bumahan ng alak nung gabing yon dahil sa sagot nga ito ng isang pinsan ko bilang regalo sa akin. Dahil yun na nga rin po yung huling gabi na magiging binata ko, kaya naman lulubos-lubusin ko na rin po ito. Dahil sa dami ng mga inainom na alak ay marami sa aking mga kasama yung nalasing na tinabla na nga ng antok. Kanya-kanya nga silang nagsipagtulugan. Habang yung iba naman ay nagpaalam ng uuwi na sa kani-kanilang mga bahay na hindi rin naman ganoon kalayo mula sa amin. Mga bandang alas 11 ng gabi, matapos naming maihatid ng pinsan kong si Kalay, ang tiyo isong namin, ay may narinig kaming mga mahihinang huni ng kung anong hayop sa malapit sa amin. At dahil sa likod ng bahay nga kami duman, ay literal na madilim doon dahil hindi abot ng ilaw. Maya-maya pa, habang papasok nga kami sa bakuran ng bahay, ay lalo kaming kinilabutan dahil nakarinig kami ng tila ba may ngumunguyang kung sino na napakalapit lang sa amin ni Kalay. Napatakbo na lang po kami ng pinsan ko dahil naisip niya na baka may nakapasok na asong ulol sa likod ng bahay. Dahil nadatnan nga namin yun na bukas, naroon pa naman yung mga alagang manok nila papa na pinangsasabong. Pagbatak ni Kalay ng tarangkahan ay may nakita kaming isang maitim na nilalang na nakatalikod sa isang puno kung saan nga nakatali yung mga alagang manok ni papa. Kahit napasuray-suray na rin po si Kalay noon, ay dali-dali niyang nilapitan yung kung sinong inaakala niyang magnanakaw ng tandang. Pagkapit niya sa balikat nito ay isang nakabibinging sigaw yung pumulahaw sa buong bahay matapos ngang sumigaw itong si Kalay. Dahil sa pag-aalala ay sinundan ko nga ito at doon ay nakita ko yung isang lalaking nakahubot-hubad. Napakaitim ng katawan nito. At talagang nakasusulasok yung kanyang amoy. Punong-puno ng kulay pulang likido yung dibdib nito na sa aking pagtatansya ay dugo ng mga manok ng papa ko. Dali-daling inihagis ng nilalang sa akin noon yung panabong na manok na wala ng buhay at wakwak na rin yung pangilalim nitong katawan at mabilis namang tumakas yung lalaking yon sa pamamagitan ng pagtalo ng matas at kumapit nga ito sa bahagi ng punong kanyang kinatatayuan. Sigaw kami ng sigaw ni Kalay noon ng tulong sa mga kamag-anakan naming naiwan doon at nagiinuman pa rin. Dahil sa lakas ng pagsigaw namin ay natataranta pa nga yung mga ito at nagpunta sa amin. Tinanong nga nila kami kung ano nga bang problema at bakit kami sumisigaw. Nanluwa naman yung mga mata ng mga ito nang ituro ni Kalay yung isang maitim na nilalang na gumagapang na nga po sa isang sanga ng puno palipat sa kabila. Aswang yan! Sigaw pa nga po ni Tito Rafael na siyang kapitan sa aming barangay. Imbis na matakot yung mga kaanak ko ay nagsipagdampot pa nga yung mga ito ng kanya-kanyang mga bato at kahoy. At saka nga nila sinubukang pagbabatuhin yung sinasabi ni Tito na isang aswang.
Dahil sa dami ng mga kamag-anakan naming naroon at nakikibato ay ilang ulit pong tinamaan yung nilalang na yon. Hanggang sa bumagsak po ito sa lupa. Dali-dali namang kinuyog ng mga kaanak namin yung nilalang. At mabilis po nila itong tinali nang makailang ulit upang masigurado na hindi ito makakawala. Grabe po yung pagkagulat ko noon dahil hindi talaga normal yung nilalang na yon. Panay po yung pag-atungal nito na animoy nagwawala. Ilang ulit na tinali ng mga kamag-anakan ko yung sinasabi nilang aswang. At sinabitan po nila ng mga bawang yung iba't ibang parte ng katawan nito. Tinali po nila upang manghina raw ito at hindi na nga magtangkang tumakas pa. Dahil nakagapos nga sa puno yung nilalang na yon, gamit yung lubid na pamastol ng kalabaw, ay tuloy na nga po itong hindi nakagalaw at nakaalis. Ilang oras pa nga po yung nagdaan ng mga bandang umaga na. Laking gulat po namin noon dahil biglang nagsalita yung maitim na nilalang habang humihingi ng pasensya sa kanyang nagawa. Nung una ay medyo nabigla po kami noon lalo at hindi namin inaasahan na ganun yung gagawin nito. Napakunot na lang po ako ng noon at napatayo sa upuan nang makilala ko yung boses nito. Halos malusaw nga ako sa aking kinatatayuan nang marinig kong kaboses ito ni Papang Limbo na walang iba kundi tatay ni Cheyin. Dali-dali akong tumakbo noon sa kwarto kung nasaan nga yung mga magulang nito. Ngunit tila ba walang tao yung kanilang kwartong tinutulugan dahil walang sumasagot. Kahit nagtanong na rin si Papa ay dali-dali kong tinadyakan yung pinto. At doon ay tama nga yung hinala ko dahil wala nga yung mga magulang ni Cheyin. Ang pinagtataka ko lang ay may mga parti po ng sahig na parang may malapot na likido, parang laway na hindi ko maintindihan. Kaya't sumigaw nga po kami noon sa loob ng bahay dahil nagtataka kami kung nasaan na nga ba nagpunta yung mga ito. Dahil doon ay nabaling doon yung atensyon ng iba pang mga kamag-anakang nakabantay sa nilalang na yon. Nakampante silang nakatali naman yon. At nagulat na lang po kami noon nang bigla pong nawala yung nilalang na nakatali at hindi na muling nakita pa. Nang puntahan namin ay parang inatngat po yung ibang parte ng lubid. At ang sabi nga ng isang kaanak ay meron daw siyang naabutang parang dalawang nilalang na tumatakbo. Mukhang tinulungan nga yung nilalang na nakatali para makatakas ito. Gulat na gulat po kaming lahat noon sa mga nangyari. Sa puntong yon ay nakaramdam na rin po ako ng kalituhan at galit para kay Cheyin at sa mga magulang nito na mukhang tunay palang mga aswang. Yung hindi nila pagpapakita sa amin at sa pamilya ko ay mismong kumpirmasyon na talagang mga aswang yung mga ito dahil bigla nga silang nawala. Ang matindi pa po at mas masakit, pagkatapos po ng araw na yon ay hindi na rin po nagpakita pang muli si Cheyin. Hindi po ito umuwi, hindi rin pumasok sa trabaho at hindi man lang kinuha yung mga gamit niya sa bahay. Talagang wala. Hindi namin alam kung saan nga ba ito nagpunta. Hindi ko alam kung nahihiya na ba ito o natatakot sa mga nangyari. Dahil nalaman na nga namin na yung mga magulang niya na magiging biyanan ko na rin sana ay pareho palang mga aswang. Siyempre dahil sa nangyari wala ring nangyaring kasal. Paano nga naman ikakasal kung hindi man lang umuwi itong si Cheyin? Mahal ko po siya noon eh. At kung magpapaliwanag lang sana siya ay baka nagawan pa namin ang paraan. Pero wala. Yan nino nito ay hindi na rin bumalik. Sinubukan pa nga naming pahanapin eh. Pero wala rin. Baka lumipat na sa malayong lugar para hindi na nga muli naming makita. Naiintindihan ko na rin po noon na pinili niya rin na protektahan yung kanyang mga magulang. Siyempre magulang niya pa rin yun. Iniisip ko na lang po noon na baka maswerte na lang po ako. Dahil kung sakaling naging mag-asawa nga kami ni Cheyin, ay magkakaroon sana ako ng mga biyanan na mga aswang. At yung masakla pa, baka gawin rin nila akong isa sa kanila. Mabuti na lang din at hindi yun nangyari. Dahil nakaiwas ako sa pangyayaring yun. Ito po yung nakakapangilabot pero malungkot ko ring karanasan. Sana'y nagustuhan po ninyo yung pakikinig dito at maraming salamat po.
Tawagin niyo akong Cherry, taga rito sa Zamboanga. Ibabahagi ko lamang itong naging kwento ni Lola sa akin. Noong nadako yung usapan namin sa mga kwentong aswang. Karanasan po niya ito noong siya ay dalaga pa lamang. Ayon kay Lola Nida, mga nasa edad na 22 anyos pa lamang daw siya noon. Dagdag pa nito, hindi pa siya nagkakanobyo noon at wala pa naman daw siyang balak. Gawa ng iniisip pa niya ang makapagbigay ng tulong sa kanyang mga magulang. Nasa 8 raw po kasi silang magkakapatid at siya nga yung panganay. Ito raw yung dahilan kung bakit takot nga siyang magkamali sa kanyang mga desisyon sa buhay. Dahil nga hirap sila, napagpasya niyang mamasukan sa bayan. Sa kabutihang palad naman, nagkaroon nga siya ng trabaho sa isang panaderya. Hindi naman daw mahirap yung kanyang trabaho dahil nagbabantay lang naman siya ng mga taong bibili ng mga paninda. Ang medyo hindi lamang daw niya matiis madalas ay umaabot daw siya ng mga launa ng madaling araw. Parang ganun daw lagi. Isang araw po noon, dahil masama yung pakiramdam ni Lola Nida, tinanghali nga ito ng gising. Ayaw sana niyang pumasok sa kanyang trabaho, pero sahuran po kasi kinabukasan, kaya't kailangan niyang pumasok sa panaderya. Dahil doon, naligo na nga siya at pagkatapos ay dumiretso na sa kanyang trabaho. Nagsimula nga siya sa kanyang trabaho noon at hindi na sinabi yung patungkol sa masama niyang pakiramdam. Dahil mag-alas 9 na nga siya nakapasok noon, mga alauna ng madaling araw siya makakalabas. Yun daw kasi yung kanilang patakaran. Marami siyang kasama roon buong maghapon. Pero noong gumabi na nga ay 2 na lamang sila ng panadero roon at ng isa pang tindera. Yun nga lang, mauunang umuwi raw yung kasamang tindera ni Lola. At siya na lamang na mag-isa yung maiiwan doon na nakabantay kung sakali. Dumating nga po yung gabi noon at si Lola lamang mag-isa sa tindahan ng tinapay. Habang nakaupo noon ay nagbabasa daw siya ng pocketbook. May kung anong dahilan daw siya na napalakas daw yung pagkabog ng kanyang dibdib. Dahil hindi naman niya alam kung ano nga bang dahilan nun. Dahil biglaan lang din daw niyang naramdaman. Kaya hinayaan na lamang niya at ipinagpatuloy yung kanyang pagbabasa. Nang mga sandaling yon kasi, walang bumibili sa kanilang panaderya. Kaya hindi naaantala ang kanyang ginagawa. Ganon nga raw yung nangyayari nang magpaalam yung panadero na saglit na uuwi. Ayon daw kasi rito, titignan lamang niya ang kanyang 2 anak na naiwan sa kanilang bahay at pagkatapos ay babalik din daw ito sa panaderya. Noong makaalis na nga yung panadero ay mas lalong sumidi yung nararamdamang takot ni Lola. Ayon pa nga sa kanya, parang may nakamasid daw sa kanyang kinaroroonan mula sa madilim na bahagi. Noong mga panahong yun kasi, wala pang mga ilaw sa kalsada. Kaya tanging bumbilya lamang yung naroroon sa may tapat ng panaderya na siyang napagkukunan nila ng liwanag. Hindi na lamang yun pinansin pa ni Lola at minabuti niya ang kumuha ng 3 bangko at pagkatapos ay hinilera po niya ito. At nang magawa niya yon, napagpasya niyang mahiga na muna doon. Ramdam na rin kasi niya yung pagod, lalo na nga ng kanyang mga mata dahil na rin sa pagbabasa. Naisip niya na palalim na rin ang palalim yung gabi, kaya't wala na sigurong bibili pa ng tinapay. Unti-unti na sana siyang dinadalaw ng antok, ngunit may narinig siyang kaluskos sa may hindi kalayuan. Lubang tahimik kasi yung paligid, kaya kahit kaunting ingay ay hindi malabo na talagang marinig. Bumangon kaagad si Lola at tinignan yung bahagi kung saan nagmumula yung kanyang narinig. Nagkaroon siya ng kutob na baka may magnanakaw na nagnanais na pasukin yung panaderya. Kaya't minabuti niyang kumuha ng bakal na pwedeng gamiting pamalo para meron siyang pangproteksyon sa kanyang sarili. Noong nagawa na nga niya iyon, sinipat niya ng maigi ang madilim na bahagi. Pero wala naman siyang nakitang kahit na anong nilalang doon.
Babalik na sana siya sa kanyang pagkakahiga nang may mapansin siyang gumagalaw. Dahil madilim nga yung bahaging yon, hindi nga niya naaninag kung sino nga ba yung gumagawa ng paggalaw na iyon. Lakas loob na lumabas si Lola sa tindahan ng tinapay. At pagkatapos ay sinubukang ilawan yung madilim na bahagi gamit yung kanyang debateryang flashlight. Ilang ulit pa raw niyang pinasadahan ng liwanag yung pinagmumula ng ingay. Ngunit wala naman siyang nakitang kahit na ano. Pagkatalikod niya, doon siya nakaramdam ng malamig na hangin sa kanyang batok. May naamoy na rin siyang kakaiba. Kaya't naisip kaagad niya na baka may tinapay na nasusunog doon sa kanilang pugon. Hinayaan na lamang niya yung gumagawa ng ingay roon at nagmadali siyang pumasok sa panaderya. Tinignan nga niya yung mga tinapay, ngunit labis siyang nagtaka dahil wala namang nakasalang doon. Napakunot nga siya ng noo at napaisip kung ano nga ba yung pinagmumulan ng naturang amoy. Pabalik na sana siya sa kanyang pwesto, pero nakarinig siya ng ingay papasok doon. Nagkaroon siya ng kutob na pinasok na nga sila ng magnanakaw. At dahil doon, inihanda niya ang kanyang bakal na pamalo at pagkatapos ay marahang naglakad pabalik. Habang marahang umahakbang, pinapakiramdaman niya ang paligid. Ilang beses lamang siyang nakarinig ng ingay sa loob ng tindahan ng tinapay. At hindi naman yun nasundan pa. Pero kahit na ganoon ay hindi nga siya nakampante. Saktong pagkapasok niya sa tindahan ay may nakita siyang isang lalaki na nakahubot-hubad. Nakatago yun sa ilalim ng mesa ng kahera. Agad siyang napansin ni Lola dahil kitang-kita yung mesang yon kapag pumapasok siya ron mula sa kanyang pwesto. Agad niyang tinanong yung lalaki kung ano nga ba yung ginagawa nito ron. Pero hindi nang kasagot yung taong yon na agad napansin ni Lola na duguan pala. Napansin din ni Lola na parang may kinatatakutan yung tao. Kaya't marahan siyang lumapit dito at pabulong na nagwika kung ano nga ba yung kanyang problema. Kung bakit ito naroroon. Talagang pinipilit lang daw ni Lola na maging kalmado noon. Nung una ay hindi daw sumagot yung lalaki. Ngunit makalipas pa yung ilang segundong pagtitig kay Lola ay nagsalita na rin daw ito. Sinabi niya kay Lola na may humahabol sa kanyang mga tao at balak raw siyang patayin. Dagdag pa nito ay nagawa ng araw ng mga itong tagain siya at mabuti na nga lang at hindi raw siya napuruhan. Dahil naisip ni Lola na baka masama yung ginawa ng lalaki. Kaya tinanong nga niya ito kung ano nga ba yung rason at tinaga siya ng mga tao. Hindi raw agad nakasagot yung lalaking yon. At sa halip ay tumitig lamang siya kay Lola na parang nanghihingi talaga ng saklolo. Paalisin na sana niya yung lalaking yon dahil baka pati siya ay madamay. Pero agad siyang nakaramdam ng awa rito nang makarinig si Lola ng mga ingay ng tao na papalapit. Sinubukan pa niyang ilawan ng debateryang flashlight yung bahaging tinatahak ng mga tao at nakita niyang may mga dalang itak raw yung mga ito. Nang alam na nga ni Lola na medyo malapit na yung mga taong yon, minabuti niyang papasukin yung lalaki sa kwarto kung saan nga sila nagluluto ng tinapay. Alam niyang mapapagalitan siya kapag malaman ng kanyang ginawa, pero naisip niyang baka nanganganib nga yung buhay ng naturang tao. Lihim nga niyang pinapasok yung naturang lalaki sa kwarto na iyon. At pagkatapos ay lumabas siya para harapin yung mga tao. Medyo kinakabahan pa nga siya noon na baka siya yung pagbalingan ng galit nila. Pero naglakas loob daw siya na malaman kung ano nga bang dahilan nila at nagsama-sama silang lumabas. Alam kasi ni Lola na may tinutugi sila at balak niyang alamin kung ano nga ba o sino ito. Ayon pa nga sa kanya ay may kutob din siya na may ginawang masama yung lalaking yon. Kaya't kung malaman niya mula sa mga tao na may masamang ginawa yung lalaki, ay hindi raw sana siya mag-aatubili na ituro sa kanila kung saan nga ba nagtatago yung naturang tao. Nang makalabas na nga siya, lumapit yung ilang mga tao sa kanya at pagkatapos ay nagtanong sila kay Lola kung may nakita raw ba siyang lalaki.
Noong una hindi sumagot si Lola, pero nagtanong siya sa kanila kung bakit parang may masama silang gagawin sa lalaking kanilang hinahanap. Ganoon na lamang yung gulat ni Lola nang malaman niya mula sa mga tao na ang kanilang tinutugis pala ay isang aswang at nang biktima na nga ng isang buntis sa kabilang baryo. Nilarawan din ng mga tao yung itsura ng naturang aswang at nanigas sa kanyang kinatatayuan si Lola noong mawari niya na ang tinutukoy pala ng mga taong yon ay ang lalaking nakahubad-hubad pumasok sa panaderya. Bahagya siyang napalingon at pinakiramdaman yung loob ng kanyang pinagtatrabahuhan. Nang mapagtanto niya na marahil ay naroroon pa rin yung lalaki, walang pagdadalawang isip niyang sinabi sa kanila na meron ngang pumasok na lalaki sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sinabi ni Lola na inakala nito na talagang nanghihingi ng tulong yung lalaki at siya nga yung biktima. Pero sinabi naman ng mga tao na wala namang kasalanan si Lola. Nang mga panahong yon, umikot nga yung mga tao sa paligid ng panaderya upang siguraduhin hindi makakatakas yung naturang aswang. Habang nagkakagulo nga ang mga ito, nanatiling nakatayo roon si Lola at nakamasid lamang sa kanila. Walang ano-ano, ay narinig ni Lola na nagsigawan na nga yung mga tao. Dito ay naisipan niyang tumungo na rin sa may bandang likuran ng panaderya. Pagkarating niya roon, agad niyang nakita yung lalaking kanyang tinulungan. Pero ganoon na lamang yung gulat nito nang makitang nasa bubungan na nga yung naturang lalaki. Ang mas lalo pang nagpagulantang sa aking Lola noon ay nang makita niyang naging mabalahibo yung lalaking yon at nagbabaga na umano yung mga mata. Lalo pang lumakas yung sigawan ng mga tao at inuutusan nila yung lalaking aswang na bumaba na sa bubungan. Pero parang baliwala lamang yon sa lalaking yon. Nagpapalinga-linga daw yon sa paligid na parang naghahanap ng pupwede niyang lipatan. May isang lalaki pa sanang aakyat sa bubungan para harapin yung lalaking aswang na yon. Pero pinigilan siya ng kanyang kasamahan. Ayun daw kasi sa kanila, kapag umakyat pa siya ay baka kung mapano pa siya roon. Ng mga panahon yon, naisipan ng Lola ko na pumasok sa kanilang panaderya. Pagkatapos ay kumuha daw ito ng asin. Ninaisa na nitong sabuyan ng asin yung aswang sa maibabaw ng bubungan. Ngunit nang makalabas na nga siya dala yung lalagyan ng asin, kitang-kita niya kung paanong lumundag yung nilalang na yon mula sa bubong ng panaderya at patungo sa puno ng nyog na hindi naman daw ganon kataas. Pero talagang nakakabigla pa rin daw yon, lalo at hindi naman sobrang lapit ng nyog doon sa bubungan ng panaderya. Bagay na hindi raw magagawa ng kahit sinong normal. Lalong nagsigawan yung mga tao at meron pang isang lalaki na nagpaputok na ng kanyang baril upang takutin nga yung aswang at paalisin sa may puno. Ganoon na lamang yung kanilang paghiyaw nang magawang tamaan ng lalaki yung aswang sa may bandang likuran. Inakala nila na mahuhulog na nga yung nilalang. Pero mabilis daw itong lumundag patungo sa kabilang puno ng nyog at sinubukan pang barilin ulit ito ng lalaki. Pero mabilis daw itong nakalayo. Alam mo yung parang hayop na nagpapalipat-lipat lang sa mga puno. Agad namang nagtakbuhan yung mga tao para alamin kung saan nga ba tumungo yung aswang na iyon. Samantala, naiwan si Lola roon na nanginginig dahil na rin sa takot. Hindi niya inaakala na mararanasan niya ang ganoong bagay. Tulala siyang bumalik sa loob ng kanyang pinagtatrabahuhan. Sa halip na tumambay sa tindahan ng tinapay ay minabuti ni Lola na pumasok na lamang sa loob at hayaan na munang nakatiwangwang ang naturang tindahan. Naisip daw kasi niya na wala namang bibili ng mga ganong oras. Ngunit kapag isara naman daw niya ay baka pagalitan lamang siya ng kanilang amo. Habang nasa loob ng panaderya ay hindi lubos maisip ni Lola na matutulungan niya nang hindi sinasadya yung aswang na yon.
na nakapangbiktima na nga sa kabilang baryo. Mabuti na nga lang daw at hindi siya ginawa ng masama ng lalaking yon, dahil kung nagkataon ay wala raw tutulong sa kanya. Dahil sa kanyang naging karanasan, mas pinili niya ang magtrabaho tuwing may araw. Hindi na rin daw gaanong kumalat yung mga nangyari dahil wala naman silang gaanong pinagsabihan. Nalaman na lamang ng kanilang amo yung kanyang ginawa nang magdesisyon na nga si Lola at magpaalam na alis na sa kanyang pinagtatrabahuhan. Gulat na gulat daw yung kanyang amo noon, lalo at talagang nilihim nga nila Lola yung tungkol doon. Magmula daw nang umalis siya sa panaderyang yon, hindi na rin siya nakaranas pa ulit ng kung ano-ano pang kababalaghan. Pero syempre hindi makalimutan yun ni Lola, at kapag naaalala niya, lalo na tuwing gabi, ay kinikilabutan pa rin daw siya ng malala. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga matyagang nakinig. Itong kwento na ito ay personal naming karanasan ng pinsan ko, na tawagin naman nating Chris. Noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo, kumuha kami ng marerentahan naming apartment ng pinsan kong ito, para dalawa lang kaming magkasama. Mahirap kasi kapag meron pang ibang kasama. Kumuha nga kami ng apartment na malapit sa eskwelahan dahil mahihirapan talaga kami kapag nag-uwian o balikan pa kami. Lalo at medyo malayo yung baryo kung saan kami nakatira. Nasa unang taon kami ng pinsan ko sa kolehiyo, pero magkaibang kurso. Taong 1998 po ito. Tuwing Biyernes ng hapon, umuuwi kami sa lugar namin. Tapos Linggo naman ng hapon, o di kaya ay maagang-maaga pa ng Lunes, kami bumabalik. Biyernes talaga yung araw na pinakamasaya kami. Bukod sa huling araw na merong pasok, yun din kasi yung araw na makakasama namin ulit ang aming pamilya. Pareho din kasi kami ni Insan, na maraming mga kapatid at pareho pa kaming panganay. May 4 akong mga kapatid, habang 5 naman yung nakababata pang kapatid ni Pinsan. Isang Biyernes, nang magsimula po yung lahat. Noong matapos yung klase ko noon, pero inantay ko yung pinsan ko dahil sabay nga kaming umuwi lagi. Mga alas 5:30 yata ng hapon nung umalis na kami para umuwi. Jeep po yung sinasakyan namin, tapos mga 2 oras din yung biyahe. Tuwang-tuwa kami nung agad po yung mapuno dahil may nakasabay kami ng mga Boy Scouts noon na magka-camping daw sa isang eskwelahan na madadaanan din ng jeep. Sumabit lang kami ni Pinsa noon dahil siniguradong makapasok sa jeep ang mga bata. Hanggang sa magbabaan na nga ang ibang mga sumabit sa jeep, at 2 na lang kami ni Insan at syempre yung konduktor na sumasabit doon sa jeep. Maya-maya pa, narating na nga namin yung eskwelahan at nagbabaan na po yung mga Boy Scouts kasama yung kanilang 2 guro. Sila lang pong lahat yung nasa loob, kaya nakaupo na rin kami sa wakas, lalo at medyo nangangawit na rin ang aming kamay sa may katagalan na ring pagsabit. Nakatakbo pa ng mga 20 minutos yung jeep noon, at isang barangay na lang at makakarating na rin kami sa lugar namin. Nung biglang tumirik yung jeep, sinubukan pang ayusin ng driver pero wala. Ayaw na talagang umandar nun, kaya hindi na nga talaga napilit pa. Nagpaalam na lang kami sa kanila at nagsimula na lang kaming maglakad-lakad ng pinsan ko. Ayos lang din yun sa amin. At sobrang dalang lang talagang merong dumadaang jeep doon, dahil madalas matagal pa bago mapuno yung kasunod na pila dahil nga sa konti rin ng pasahero. Isa pa, hindi naman din yun yung unang pagkakataon na mangyari ito. Nakaswerte lang kami na nakaalis agad dahil nga sa mga nakasabay naming mga bata. May mga dumadaan noon pero mga motor, at meron ding mga angkas kaya hindi na kami sumubok pang magabang pa doon. Patuloy lang kaming naglakad. Mahaba-haba rin dahil isang barangay din yung pagitan, tapos nasa may dulo din ng baryo yung bahay namin.
Sa paglalakad po namin, Sir Dan, medyo dumilim bigla ang langit na natakpan na nga ng itim na ulap yung buwan. Medyo may kidlat na rin at kulog. Na alam mo talagang nagbabadya na ang masamang panahon. Talagang may parating na ulan. Parang malakas na ulan to Insan ah. Sabi ko po noon kay Insan tapos sinabihan ko siyang bilisan na nga namin ang paglalakad. Medyo madilim na rin talaga noon. Kaya kumuha muna kami sa may gilid ng daan ng tuyong dahon ng nyog. Binugkos namin yon. Tapos sinindihan gamit ang lighter. Buti na lang at meron si Insan dahil naninigarilyo nga ito. Gumawa kami ng mga ilang bugkos ng ganon para kapag naubos na, meron pa kaming pangpalit na magsisilbi nga naming solo. Sa pagpapatuloy namin, may nadaanan kaming waiting shed sa gilid ng daan. Nagulat kami na merong matanda doong nakaupo. "Ginabi na kayo ah. Bakit kayo naglalakad?" Sabi pa po nito. Siya talaga yung unang pumansin sa amin. Sinagot naman namin ito kung ano nga ba yung dahilan kung bakit kami naglalakad. Hanggang sa ang sabi nito, "Gusto niyo bang kumain muna o mainom ng tubig? Mukhang pagod na kayo ah." Sabi po nito. Dahil meron pa nga kaming dala na malaking bag dahil iniuuwi namin ang aming mga damit na nagamit para malaban yun pag uwi ng bahay. "Pwede po bang makainom ng tubig?" Sabi noon ni Pinsan. Pero sinenyasan ko siya na wag na dahil parang hindi mapagkakatiwalaan yung matanda. Pero sabi ni Pinsan, "Ano ka ba? Nagmamagandang loob lang naman yung tao eh. Wala ka namang tiwala." Sabi po nito. Pero ang sabi ko, mahirap na Insan. Hindi natin kilala yan. Pabulong ko naman pong sagot. At masama lang talaga ang kutob ko sa matanda. Bakit siya nandito sa ganitong oras? At nakita mo naman, wala namang kabahayan dito. Baka kung saan pa tayo dalhin yan. Mahina ko pong sabi noon. Pero sumagot naman si Insan na wala naman daw magagawa yung matanda dahil uugod-ugod na nga ito. Umuubo-ubo po noon yung matanda na halatang narinig niya kami. "Nagbubulungan pa kayo eh, naririnig ko naman." "Tama yung pinsan mo iho. Nagmamagandang loob lang naman ako. Taga dito ako eh at hindi kayo pamilyar sa akin. Kaya mukhang taga-kabilang barangay pa kayo at mahaba-haba pa yung inyong lalakarin." Sabi ng matanda noon. Nung tumayo po ito, Sir Dan, halatang mahina na yung pangangatawan nito. Kaya nakapagtataka lalo kung bakit siya nandun sa ganong oras. Pero uhaw na talaga si Pinsan at sa hindi ko alam na dahilan ay parang nakuha agad ng matanda ang kanyang tiwala. Hinawak-hawakan pa nga ng matanda yung pinsan ko noon. Tapos tango lang ito ng tango sa mga sinasabi ng matanda na sumunod na raw kami sa kanilang bahay. Nagtataka na ako noon pero ayaw naman maniwala sa akin ng pinsan ko at naglakad na nga talaga siya pasunod doon sa matanda. Hindi naman din pwede na pwersahin ko si pinsan na huwag sumama dahil hindi naman na siya bata. Ayoko rin na hayaan lang siya doon at doon lang sa kalsada maghintay kaya sinamahan ko na nga siya. "Lolo, malapit lang yung bahay mo dito diba at mabilis lang. Baka abutan kami ng ulan eh. Kailangan na naming magmadali." Sabi ko pa noon. "Kung gusto nyo, pwede naman kayong magpalipas ng gabi sa bahay namin eh. Maliit nga lang yung bahay ko at meron pa akong kasamang isang apo." Sabi naman ng matanda. "Wag na po, makikiinom lang talaga kami ng tubig at aalis rin kami agad." Sagot ko naman. Naglalakad lang si Pinsan noon pero hindi na ito nagsasalita. At mukhang nauuhaw lang din talaga. Naglakad kami pero nung lingunin ko, medyo malayo-layo na kami sa may kalsada. "Lolo, baka naman lumayo na talaga tayo ah." Sabi ko po noon. Pero itinuro na nga ng matanda ang kanyang bahay. Hindi ko lang agad napansin dahil may mga punong kahoy sa harap ng bahay nito.
Lumalakas na yung pagkulog at kidlat noon kaya sa totoo lang, naiinis na rin po ako noon. Pagdating namin sa bahay, pinapasok po nito kami. Papasok sana agad ang pinsan ko, pero hinila ko talaga ito at pinersang wag na siyang pumasok. Dito lang po kami, Lolo. Pakikuha na lang po ng tubig. Dito na po kami mag-aantay, salamat po. Sabi ko po agad noon. Ang paulit-ulit lang na sinasabi ng pinsan ko noon ay nauuhaw daw siya. Iniisip ko talaga noon na baka merong ginawa sa kanyang matanda. Hinawakan kasi ng matandang yon yung kamay ng pinsan ko. Pumasok naman agad yung matanda para kunin nga yung tubig. Nang gawin niya iyon, nagulat na lang ako nung may batang biglang tumalon sa may bintana ng kubo. Palabas po doon. Batang babae na siguro mga nasa 9 o 10 taong gulang. Hinila agad nito yung aking damit at pinapaalis po nito kami. Sabay binibigay niya kay pinsan ang isang bote na parang merong lamang tubig. Umalis na po kayo dito. Huwag kayong magtiwala kay Lolo. Aswang po yang si Lolo. Painumin mo tong tubig sa kanya. Mahinang sabi ng bata sa akin. At talagang nagmamadali po ito, Sir Dan, na hinihila kami palayo ng bahay. Tapos binuksan po niya yung bote. At hinila po niya yung pinsan ko para inumin po yung laman nun. Mabuti na lang at parang natatagalan yung matandang lumabas ng kanyang bahay. Malamang, may kung ano-ano pa itong ginagawa sa tubig. Napapainumin nga nito sa amin. Nung mainom na ni pinsan yung tubig, parang bumalik po siya sa dati. Parang natauhan. Nagtataka po ito kung paano daw kami napunta doon. Pero tinulak na po kami palayo ng bata. Takbo na kuya, dali na. Aswang po yang si Lolo. Sabi nung bata noon. At sa puntong yon, lumabas na po yung matanda ng kanyang kubo. Pero hinila ko na agad si pinsan. At sumunod naman po ito sa akin. Tumakbo na nga kami agad. Apo, anong ginagawa mo? Sigaw po noon ng matanda. At tumakbo po ito pero hinaharangan po siya ng kanyang apo. Mga sigaw na lang po ng bata ang naririnig namin noon. Na parang ginagawa niya nga talaga ang kanyang makakaya para pigilan ang kanyang lolo. Tumakbo na lang kami ng tumakbo at hindi na po kami lumingon pa. Mga lagpas 5 minuto rin po kami sigurong tumatakbo ng dire-diretso at mabilis bago po kami napagod at tumigil muna. Malayo-layo din ang aming natakbo at nakikita ko na nga yung bukana ng barangay namin sa hindi kalayuan. Tumabi kami sa gilid ng daanon. Ano ba tong napasukan natin, insan? Diba nasa may waiting shed lang tayo kanina lang? Sabi po ng pinsan ko noon na parang wala nga itong maalala. Kaya pala hindi na ito nagsasalita nung naglalakad kami papunta sa bahay ng matanda. Humahangos po kami noon sa pagod. Sa bilis ba naman ng pagtakbo namin, kaya talagang hiningal kami. Meron siyang ginawa sa'yo. Hinawakan ka lang niya sa kamay tapos parang nawala ka na sa sarili mo. Wika ko po noon sa pinsan ko. Mabilis ka yatang naunahan ng aswang dahil sa pagod mo at nauuhaw ka rin. Hindi ko maipaliwanag pero meron siyang ginawa sa'yo. Sabi ko pa. Nagtatayuan ang mga balahibo ko noon. Dumagdag pa yung panay na pagkulog at kidlat na talagang parang bubuhos na yung ulan. Ilang sandali pa po. Nakarinig kami na parang merong tumatakbo papunta doon sa amin. Medyo may kurbada kasi yung daan, kaya hindi pa namin makita pero talagang merong tumatakbo. Naririnig lalo at napakatahimik po ng lugar sa mga ganong oras. Hindi na ako nagdalawang isip pa noon at hinila ko yung pinsan ko sa makakapal na mga damuhan at nagtago nga kami doon. Ilang sandali pa po, Sir Dan. Doon sa may kurbada,
merong lumabas na hayop. Medyo malayo pa sa amin yon. Pero kitang-kita namin kapag kumikidlat, lalo at lumiliwanag bigla yung paligid. Parang aso po yon, na talagang malaki. Nagkataon naman po na nung papalapit na yon doon banda sa amin, bigla pong nagsimula ng pumatak yung ulan. Mabilis lang yon at talagang bigla nang bumuhos. Nung mangyari po yon, tumigil po yung hayop sa gitna ng daan eh. Sinenyasan ko po yung pinsan ko noon na manahimik. Tapos naglalakad pa rin po yung hayop padiretso doon sa daan. Nanginginig kaming dalawa noon sa takot. Napakalakas po ng ulan. At sa bawat pagkidlat na nagiging maliwanag yung paligid, nakikita naming papalapit na ng papalapit yung hayop. Alam namin sa puntong yon, Sir Dan, na aswang yon, at kinakabahan ako dahil malakas yung pangamoy ng mga aswang at baka magawa na kaming matonton. Pero ang lakas po talaga ng ulan na kung babalikan ko, parang nakatulong talaga sa amin. Ilang sandali pa po, nakita na nga naming mabilis na tumakbo pabalik yung hayop na yon. Kapag binabalikan ko po yung itsura nun, kinikilabutan pa rin ako. Mga ganong tipo ng hayop yung hindi ko gugustuhin makita pa ulit. Nakakatakot po yun. Mabilis kaming tumakbo ulit pa uwi pagkalipas ng ilang sandali. Ayon sa tatay ko, kung hindi daw umulan, baka napatay na kami ng aswang dahil sigurado raw na maaabutan kami nun. Salamat na lang din talaga at nakaligtas kami ng pinsan ko nung minsang abutan kami ng gabi sa kabilang baryo. Hanggang dito na lang din at maraming salamat po. Tawagin na lamang ninyo ko sa pangalang Diana, taga-probinsya ng Nueva Vizcaya. Gusto ko rin po sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay. Matagal na panahon nang nakalipas nang maranasan ko ang pangyayaring ikukwento ko sa inyo ngayon, at nasa edad na 15 ako noon ng mga panahong yon. Panganay ako sa 3 magkakapatid. Ang sabi ni Lola noon sa akin, namatay daw yung aming mga magulang sa isang aksidente noong batang-bata pa kami. Kung kaya tanging yung lola na lang namin yung meron kami noon. At dahil nga namatay yung aming mga magulang, hindi na talaga ako nakapag-aral. At nung medyo lumaki na nga rin ako, kailangan ko ng kumayod para sa aking 2 kapatid at pati na rin kay Lola upang makatulong. Pagtitinda raw noon sa palengke yung tanging hanap buhay namin kahit nung nabubuhay pa yung aking mga magulang. Kaya nung lumaki na nga rin po ako, yun din yung naging hanap buhay ko. 4:00 pa lang ng madaling araw, gumagayak na ako para makarami. Pero bago umalis noon, tinawag ko muna yung nakababata kong kapatid. Darcy, tawag ko sa nakababata kong kapatid na 9 anyos po noon. Bakit po ate? Tanong naman ito. Alis na ako. Huwag mong pababayaan si Arlene at si Lola. Wika ko pa po noon. Opo ate, mag-ingat po kayo. Wika naman ito sa bayakap sa akin. Kaya niyakap ko din po ito pabalik. Nang makarating ako sa palengke dahil sa maaga pa at walang masyadong mamimili, inayos ko nga muna yung mga paninda. Habang abala ko sa pag-aayos ng aking paninda, Miss, pabili nga ng karne. Wika pa ng isang boses na alam ko ngang lalaki. Agad naman akong nag-angat ng tingin at bumungad sa akin ang 3 lalaki at isang babae na pawang nakaitim ng mga damit. Ilan po ba? Magalang ko pong tanong. 10 kilo. Sagot naman po ng isa sa 3. At napamulagat ako sa sinabi nito at hindi mapigilan yung matuwa. Dahil ang swerte ko sapagkat buena manong 10 kilo kaagad ang maibebenta ko. May problema ba, miss? Anong pa nga po nito noon?
Wala po. Sandali lang po ah. Wika ko naman. Agad ko ngang inilagay sa malaking supot ang kanilang pinili at ibinigay sa kanila. Agad na nagtanong ito kung magkano. Kaya naman sinabi ko rito yung total ng mga pinamiling karne. Agad naman po nitong ibinigay sa akin yung 2,000. Ibibigay ko pa sana yung sukli noon, pero hindi niya nga rin tinanggap, kaya wala na akong magagawa kundi yung magpasalamat. Noong paalis na nga sila, nakita ko yung babaeng matalim yung ipinukol na tingin sa akin. Hindi ko na lang yon pinansin dahil tuwang-tuwa nga ako sa buena mano sa akin. Sa paglipas nga po ng ilang sandali, may mga nagdatingan na rin na mga mamimili. Dahil nga naging abala na ako ay hindi ko na malayan yung oras. 7:00 na pala ng gabi noon. Kaya napagpasyahan ko nang umuwi para makapagpahinga na rin ako. Dahil malapit lang naman yung bahay namin na nilalakad ko na lang. Yung karne naman po, inaangkat ko lang po yon. Mga 5 minuto rin po yung lalakarin ko bago makarating sa bahay. Malapit lang po kasi yung bahay namin sa may palengke. Tanging liwanag lang ng buwan yung nagsisilbi kong ilaw sa daan papunta sa bahay namin. Habang naglalakad ako sa madilim na parte, naramdaman kong merong sumunod sa akin. Kaya agad nga akong lumingon. Pero wala naman. Binilisan ko na lamang yung aking paglalakad. Nakahinga ako ng maluwag nang nakarating na ako sa bahay. Bago ko nga buksan yung pinto, lumingon ako sa paligid at may naninag akong 4 na bulto ng tao sa ilalim ng punong mangga na kanina ay dinaanan ko. Kaya kaagad na nga akong pumasok sapagkat nakaramdam ako ng kaba. Naabutan ko sina Lola at Darcy na nakikinig ng radyo sa may sala. Agad na akong lumapit kay Lola at nagmano. Diana po, pwede bang makausap ka kahit saglit lang? Wika po noon ni Lola. Sige po Lola. Wika ko naman. Kaninang pauwi, may napansin ka bang kakaiba? Tanong pa po nito. Tumango naman akong nagtataka dahil sa papaanong nalaman ni Lola yung tungkol doon. Kung ganon, nasundan nila tayo. Wika pa ni Lola. Sino po sila at anong nasundan? Kunot noo kong tanong noon. Wala po. Sige na, kumain ka na at magpahinga. Alam kong pagod ka. Wika po niya sa bayalis at iniwan po nito ako. Simula ng araw na yon, pakiramdam ko parang palagi nang merong nagmamasid sa akin. Kahit sa pag-uwi ko, ganun din po yung nararamdaman ko. Kaya 6:00 pa lang ng hapon ay umuuwi na nga rin ako. Isang gabi, bilog na bilog po noon yung buwan. Hindi ako makatulog kaya pumunta ako sa kusina para magtimpla ng kape. Dahil ganun po ako kapag hindi ako makatulog, iniinom ko na lang lalo ng kape. Bago pa man nga ako makarating sa kusina, nakarinig na ako ng kalabog mula sa kwarto ni Lola. Kaya patakbo akong pumunta doon. At pagkarating ko, binuksan ko agad yung pintuan. Pagkabukas ko po, tumambad agad sa akin yung 2 malalaking aso na nag-aaway. Ang isa po ay kulay abo at ang isa naman itim na itim po yung kulay. Halos maihi ako sa aking pantalon dahil sa takot na nararamdaman ko noon. Pero nakita ko yung asong abo na merong suot na isang pamilyar na kwintas. Siguro baka matawa po yung iba sa inyo, pero yun po yung nakita ko Lola, ikaw ba yan? Tawag ko po noon dahil kilala ko po yung kwintas na yon. Dahilan para lumingon nga sila sa kinaroroonan ko. Mabilis naman po na lumapit sa akin yung asong kulay abo. Kaya napatras po ako pero nakita ko sa kanyang mga mata na para bang sinasabi niya na wag akong matakot sa kanya. Maya-maya pa, sinugod po siya ng asong kulay itim
kinagat pusa nito. Dahilan para umatungal pusa ng napakalakas. Agad naman po niyang pinagkakalmot yung asong itim, kaya nabitawan pusa nito. Nakita ko na maraming dugo yung lumabas sa kanyang sugat, pero patuloy pa rin po siya sa pakikipaglaban. Kitang-kita ko kung paanong patayin ng aso na kulay abo yung kanyang kalaban. Hindi ako makapaniwala noon sa aking nasaksihan. Maraming dugo yung nagkalat sa sahig. Ganon din ang mga gamit. Bumalik na lamang ako sa aking sarili nang merong tumawag sa akin. "Diana, apo." Tawag pa ng pamilyar na boses kaya inilibot ko yung aking paningin at nakita ko si Lola na nakahandusay at duguan na ang kanyang balikat. Agad ko naman siyang nilapitan. "Lola," umiiyak ko na po noong sabi. "Ayos ka lang ba, apo?" Tanong pa po nito. "Opo, Lola. Sandali lang po. Tatawag ako ng tulong." Saad ko naman at iniwan ko muna siya para humingi ng tulong. Akmang lalabas na sana ako ng silid pero pinigilan po nito ako. At nang hihinang boses ay nagwika ito ng, "Apo, may mahalaga akong sasabihin. Panahon na siguro para malaman mo yung totoo bago pa ako mamatay." Wika pa po nito. "Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Lola. Matagal pa po kayong mabubuhay." Umiiyak ko pong sabi noon at bigla na lang akong napalingon dahil may biglang kumalabog. Paglingon ko po, nakita kong merong tumalon sa bintana. Mukhang yung kulay itim po na hayop. Hindi pala nagawang tuluyan ni Lola. Na meron pa po yung lakas para tumakas. Tatayo pa sana ako para tignan yon pero pinigilan ako ni Lola. Lalo at nakaalis na nga rin po yun. "Makinig kang mabuti, apo." Wika pa ng Lola. "Hindi totoo na namatay yung mga magulang mo sa isang aksidente, kundi pinatay sila." Dagdag pa niyang wika. Siyempre nalito ako pagkatapos kong marinig yung kanyang mga sinabi, sapagkat hindi ako makapaniwala sa kanyang tinuran. "Ano po? Pero ang sabi po ninyo namatay sila sa aksidente noon." Wika ko pa. Nakita kong umiiling-iling ito. "Kung ganon, bakit kayo nagsinungaling sa akin?" Hindi ko nga napigilang tanungin. Nagwika naman itong ipapaliwanag niya umano ang lahat. Anya pa, hindi ordinaryong tao ang lahi namin, gaya ng iniisip ko. Nanggaling umano kami sa lahi ng mga aswang. At ang angkan daw namin, yung isa sa kinakatakutan ng ibang mga aswang. Dahil sa angkan umano kami ng kung tawagin ay mandurugo. At kaya namatay yung mga magulang ko dahil nung gabing bumiyahe daw ang mga ito pauwi sa amin. Inatake daw ang mga ito ng mga nakalaban nilang aswang at walang awang pinagpapatay. Lalo at dalawa lang daw sila at mukhang marami yung tumambang sa kanila. Kaya nga namatay yung mga magulang ko. Sa pag-aakala daw kasi ng mga kalaban nila, nasa magulang ko yung mutsyang itim na minana pa ng mga naunang henerasyon. Ang hindi alam ng mga ito ay iniwan pala ng nanay ko kay Lola bago umalis ng bahay. At dahil sa nabigo yung mga ito, kaya't patuloy na pinaghahanap ng mga ito yung mutsyang itim. At ngayon nga ay si Lola yung kanilang pinupunterya. Bakit ngayon lang po ninyo sinabi ito? Umiiyak ko pang sabi noon. Dahil ito na ang tamang panahon para tanggapin mo ang mutsyang itim. Saad pa po nito. Ayoko po, Lola. Dahil baka kapag tinanggap ko po yan, iiwan mo na rin ako. Sabi ko pa habang umiiyak pa rin. Sige na po. Nanghihina na ako. Hindi ko na kaya. Gusto ko nang magpahinga. Nais ko din makasama yung lolo mo sa kabilang buhay. Pakiusap pa ng lola ko sa mahinang boses.
Nakita ko yung panakanakang pagbulwak ng mga dugo sa bibig nito. Kung kaya't wala na akong ibang pagpipilian kundi patanggapin yung mutya na kanyang tinutukoy. Apo, tandaan mo, gamitin mo yan sa kabutihan. Wag na wag mong gagamitin sa kasamaan ang mutyang yan. Dahil sa magsisilbiyang proteksyon sa iyo at pati na rin sa mga kapatid mo. Dahil alam ko na babalik sila para kunin yung mutya na ito. Protektahan mo ito kahit anong mangyari. Wika pa po ng lola ko pagkatapos niyang sabihin yon. At isang maliit po na mutya na kulay itim yung inabot nito sa akin. At noon ngang hawakan ko yon, malagkit po yun na para pang may laway. Na parang nanggaling mismo sa katawan ni lola. Lunukin mo yung mutsyang yan. Wika pa po nito habang nag-aagaw buhay na. Kaya agad ko naman po itong nilunok dahil wala na rin akong pagpipilian. Pagkatapos ay tinignan ko po si lola pero wala na itong buhay. Noon ngang malunok ko na nga yung mutya, grabing kilabot yung nararamdaman ko sa sarili. Pakiramdam ko, parang may kung anong nilalang. Yung sumanib sa akin na talagang nagiinit po noon yung sikmura ko. Sobrang sakit rin po noon ang ulo ko na parang mabibiyak. Kaya't naglulupasay na po ako sa sahig at pilit na iniinda yung sakit na aking nararamdaman. Hanggang sa bigla na lamang akong nasuka at nawala ng malay. Nung magkamalay po ako ay parang bumalik na rin naman po sa normal yung pakiramdam ko. Pinaglamayan nga po noon si lola. Iyak po ako noon ng iyak eh. Pero sa paglipas ng mga araw ay unti-unti ko na rin pong natanggap na wala na talaga ito. Isang gabi, habang natutulog ako, naalimpungatan ako dahil sa ingay na nagmumula sa sala namin. Kaya lumabas po ako ng kwarto at nagtungo sa may sala. Pagkalabas ko po doon, nakita ko yung dalawang lalaki at isang babae. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo dito? At paano kayo nakapasok? Magkakasunod na tanong ko pa sa mga panauhing nakasuot ng itim at merong balabal sa mukha. Mukhang ikaw nang nagmana. Wika pa nga ng isang lalaki. Ibigay mo sa amin ang mutya kung ayaw mong mamatay. Sad rin po ng babae. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi ninyo. Matigas na pagkukunwari ko pong sabi noon. Nakita kong nalilisik ang mga mata ng babae. Para na ako nitong aambahan. Kaya naman sandali po akong napatras. At sa isang kurap lamang ng mga mata ko, unti-unti pong nagbago ang mga ito. Nagbago yung kanilang anyo. Naging mabalasik at nakakatakot na mga nilalang. At dahil sa yun pa lang yung unang pagkakataong nakakita ko ng ganon na klaseng nilalang, talagang grabe yung takot na nararamdaman ko noon. Bago pa man po ako maatake ng isa sa mga mabagsik na nilalang, bigla na lang pong bumukas yung pintuan at bumungad yung isang matandang lalaking maraming burloloy sa katawan. Hindi ko alam kung bakit naiinitan ako at nairita ako sa matanda. Pero nakita ko po itong mabilis na pumasok at walang habas na pinaghahambalos ng buntot ng pagi yung tatlong nilalang. Naririnig ko pa pong malutong na nagmumura yung matanda habang patuloy po niyang ginagawa yon. At dahil po doon, mabilis naman pong tumakbo palabas ng bahay yung tatlong nilalang na yon. At sa likuran ng bahay na, narinig kong parang nag-aaway po yung mga ito. Naagad rin po silang sinundan nung lalaking maraming burloloy sa katawan. At narinig ko na lamang po na sa likod ng bahay namin ay parang nagsasagupaan ng mga ito. Kahit na nangangatog ang mga tuhod ko, pumunta ako sa kwarto ni Lola at sumilip sa may siwang ng bintana nito. Nasa gawi po kasi yon sa likuran ng bahay. Kung kaya't nakita ko yung tatlong nilalang at yung matanda na biglang dumating na naglalaban. Sabi ko na nga ba't pupunta kayo dito?
Anong ginagawa niyo rito? At sasaktan ninyo yung walang kalaban-laban na babae. Galit pa na wika ng matanda at agaran ng hinugot nito sa kanyang tagiliran. Ang kanyang tabak. Pagkatapos ay mabilis po na inundayan ng taga ang isa sa mga sumusubok na lumapit sa kanya. Nang mga sandaling yon, kahit napakiramdam ko ay merong nag-uudyok sa akin na tulungan yung matanda sa hindi malamang dahilan, ay para bang may kung anong pumigil sa akin para wag nang lumapit sa mga ito. Hanggang sa maya-maya pa, nakita kong isa-isang natatalo ng matanda yung 3 aswang na yon. Nakita ko ring merong mga saksak sa katawan yung 3 nilalang, habang yung matanda naman ay merong mga kalmot. Sa paglipas pa ng ilang sandali, nakita kong kumaripas na nga rin ng takbo yung 3. Dali-dali namang pumasok sa loob ng bahay yung matanda, kaya lumabas na nga rin ako ng silid. Kinausap nga po ako ng albularyo at nagpakilala itong siya nga raw yung matalik na kaibigan ng aking ama. Kilala rin daw niya si Lola. Humingi po ito ng tawad dahil nahuli raw siyang dumating. Nalaman ko rin na isa raw siyang antingero at nakilala raw niya yung aking ama nung minsang iniligtas daw siya nito sa kamay ng mga aswang. Simula nga raw noon ay palagi na raw silang nakikita ng aking mga magulang. Nung panahong may nangyari sa aking mga magulang, nasa ibang lugar umano siya at naghahanap ng mga anting-anting at mutya. Nagulat naman po ako noon nang banggitin niya yung tungkol sa mutsyang hawak ko. Ayon pa nga sa kanya, gagabayan raw niya ako kung paanong gamitin sa kabutihan yung mutya. Huwag raw akong mag-alala dahil hindi niya kukunin sa akin yung mutya na ito sapagkat ako raw yung pinili nito. Simula nga po noon, itinuro sa akin ng antingero kung paanong gagamitin sa kabutihan yung mutya, gaya ng ginawa ni Lola noong nasa kanya pa ito. Ang sabi ng antingero, itong uri daw ng mutya ay kayang hawakan kahit ng mga katulad ni Lola na isa nga pong aswang. Nakahinga po ako ng maluwag noon at klinaro rin po nito na iba po ito sa mutya na pinapasa ng mga aswang upang maging aswang rin ang kanilang mga tagapagmana. Kaya nakahinga po ako ng maluwag noon dahil buong akala ko ay unti-unti akong magiging aswang simula nang malunok ko yung mutsyang pinamana ni Lola. Binigyan pa nga ako ng antingero na yon ng isa pang mutya na pangbalanse daw sa binigay ng Lola ko sa akin. At simula naman po nang mangyari yon, pagkatapos nga po nun ay lumipat na rin kami ng mga kapatid ko sa ibang lugar. At simula nga po nun, naging maayos naman po yung takbo ng buhay namin. Hindi ko alam kung dahil sa mga mutya na hawak ko o dahil namuhay lang din talaga kami nang walang inaapakang ibang mga tao. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. Maraming salamat po at paalam. Nais ko lang po sanang magbahagi ng kwentong aswang sa inyong channel. Ang kwentong ito ay naging karanasan namin ng aking kaibigan nang minsang nakipista kami sa isang liblib na baryo. Bago pala yung lahat, tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Anton. At ang kaibigan ko naman ay itago natin sa pangalang Nito. Dahil wala naman kaming trabaho ng mga panahon na yon, nagkayayaan kaming dalawa na pumunta sa isang liblib na baryo para makipista. Ako nang bahala sa bahay nating kakainan. May kakilala ako roon eh. Wika pa ni Nito sa akin. Napatango naman ako sa kanya at sinabihan kong siya na nga lang yung bahala. Sa halip na umuwi at magpaalam sa aking mga magulang, nagpasya na lamang akong sumama na kay Nito. Hindi ko na inisip ang pagagalitan ako ni tatay at nanay. Nung nasa tricycle na nga kami, tinanong kami ng driver kung saan ang aming punta.
Hindi naman nag-alangan ng aking kaibigan na sagutin yung tanong ng driver na makikipista kami sa liblib na baryo ng aming bayan. Ano? Makikipista kayo roon? Hindi ba ninyo alam na pugad ng aswang yung baryo na iyon? Biglang tanong pa ng driver sa amin. Napalunok ako ng laway at saka napatitig sa aking kaibigan. Hinintay ko yung kanyang magiging sagot. Meron naman po kaming kakilala roon. Isa pa, para sa akin po, hindi naman totoo yung aswang na yan eh. Gawa-gawa lang po yan ng mga taong merong inggit. Wika pa ni Nito. Umiiling yung driver at hindi na nga nagsalita pa. Subalit, dahan-dahang gumapang yung aking kilabot sa buong katawan. Hindi ko rin maintindihan pero parang naniniwala ako roon. Dahil doon, para makasiguro, saglit nga akong nagpaalam kay Nito. Paring Nito, sandali lang meron lang akong bibilin sa may tindahan. Paalam ko pa sa kanya na agad naman niyang tinangwan. Tumigil nga po yung sinasakyan namin sandali. At dali-dali po akong dumiretso sa tindahan at bumili po ng kalamansi na 3 piraso. Pagkatapos po nun, bumalik na ako sa tricycle at ng mga sandali na yon, nagpatuloy na nga kaming bumiyahe patungo sa liblib na baryo kung saan kami makikipista. Inilihim ko na lang kay Nito na kalamansi talaga yung aking binili. At nagkunwari na lang po ako na candy lang para hindi na po ito mangamba. Mga 1 oras din po siguro na biyahe at nakarating na nga kami sa nasabing baryo. Pagkababa namin sa tricycle, pinagtitinginan kagad kami ng mga tao. Animoy nagtataka sila sa amin at ang ilan sa kanila ay ilang ulit ko pang nahuli na napapadila sa kanilang bibig. Ganyan ba talaga ang mga tao rito? Parang nananabik sa mga dayo. Tanong ko pa kay Nito. Bahagya namang napatawa yung aking kaibigan sa aking naging tanong. Sinabihan pa nito ako na hayaan na lang ang mga yon dahil baka ganun lang talaga sila. Napatango na lang din ako sa kanya pero sa utak ko noon, tumitibay yung paniniwala kong totoo nga yung sinabi ng driver sa amin. Naglakad kami ni Nito at agad na naagaw yung aking pansin ng isang matandang babae na nakadungaw sa kanilang bintana. Medyo malayo pa yung bahay noon kaya nagtaka po ako dahil parang may inaabangan po ito. Pagkakita sa amin ng matanda na yon, agad itong napangiti. At dahil doon, pinalabit ko po yung kaibigan ko. Pare, tignan mo yung matanda oh. Nakangiti pa habang nakatingin sa atin. Wika ko pa. At pagkatapos ko pong sabihin yung mga katagaan na iyon, napatingin siya sa bahaging tinutukoy ko. Napailing na lang si Nito sa akin at nagwika na, dahil yan, dyan tayo pupunta. Lola ko yan. Dahil kapatid siya ni Lolo. Yan si Lola Claring. Wika pa nga po ni Nito. Napabuntong hininga ako noon. Napawi naman agad yung takot na naramdaman ko dahil lola naman pala ng kaibigan ko. Sa kadahilanan po na yon, parang nakahinga na rin po ako ng maluwag at nagpatuloy na nga sa paglalakad. Makaraan lamang yung ilang sandaling paglalakad, narating na nga namin yung bahay. Nagmano po siya kaya nagmano na rin ako. Ipinakilala ko ng kaibigan ko sa kanyang lola. At habang nakatitig ako sa kanyang mga mata, parang umiiwas po ito na hindi makatingin ng diretso. Ano kayang nangyayari sa matanda na ito? Tanong ko pa sa aking sarili. Natigil na lang din ako sa pag-iisip ng kung ano-ano nung niyaya niya nga kami na pumasok na doon sa bahay. Pagkapasok po namin ng kaibigan ko sa bahay ni Lola Claring, biglang nag-iba yung samyo ng hangin.
Hindi ko maunawaan yon kung malansa ba o mabaho. Pero parang naghalo-halo yung amoy sa loob ng bahay. Ano bang amoy yan, pre? Parang bulok na dugo. Sabi ko pa. Narinig naman po yun ni Nito kaya nagwika ito sa akin. Nahayaan ko na lang daw. Kung ano man yung aking naaamoy. Dahil maging siya ay naaamoy rin niya yon. Matanda na kasi si Lola. Kaya minsan nakakaligtaan niyang itapon ng mga pinaghugasan niya ng karne at isda. Pagpapaliwanag pa ng aking kaibigan na sinangayunan ko na lang din. Pero nakaramdam ako ng kaba dahil sa hindi ako sigurado kung yun lang nga ba yung naaamoy ko. Dinala nga kami ni Lola Claring sa kusina at nang makarating kami roon, umambad sa amin ng napakaraming pagkain na nakahain. Kumuha ng pinggan at saka kutsara yung lola ni Nito. Sabay sabi na, "Kumain lang kayo ng kumain. Huwag kayong mahiya. Masarap yung mga yan. Ipinaluto ko pa kasi yan sa iba naming mga kamag-anak." Wika pa ng lola ni Nito. Pagkatapos sabihin ng matanda ang mga katagaan na yon, napatingin ito kay Nito at parang nag-uusap sila sa kanilang mga utak. Yun bang maibig sabihin ng kanilang mga tinginan? Subalit dahil masarap nga yung pagkakaluto doon sa pagkain na nakahain, hindi ko na pinansin ang kung anumang kinikilos nila at kumain na nga po ako ng pagkain doon. Pero yung kinagandahan lang po doon, puro gulay lang po yung kinuha ko. Hindi man halata pero iniwasan ko pong kumain ng karne at dinamihan ko lamang yung kanin. Dahil patuloy pa rin sa paglantak sa pagkaing nasa pinggan si Nito, hindi na muna ako tumayo. Nagpalinga-linga lang ako sa paligid hanggang sa madako yung aking paningin sa isang putahing kung hindi ako nagkakamali ay adobo. Bakit parang kakaiba yung karne? Tanong ko noon sa aking sarili. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ako ng kakaibang kutob. Napakapusyaw po kasi ng adobo na naroon at parang wala man lang kung anong pangpalasa. Nang mga panahon po na yon, napatitig ako sa matanda at nakita kong parang inaabangan niya ako na kumuha ng putahing karne. Walang ano-ano, nagwika po ito. "Ano ka ba naman? Huwag ka nang mahiya." At pagkatapos niyang sabihin ng mga kataga na yon, kinuha niya ang mangkok na merong adobo at saka iniabot po sa akin yon. Wala na akong nagawa pa, kundi yung kunin na lang yung kanyang iniabot. Napalunok po ako ng laway at nag-alangan sa pagkuha. Pero naisip ko na baka maghinala si Lola Claring sa akin. Nang makakuha na nga ako, agad po akong nagpasalamat sa kanya. Bahala na, pero hindi ko ito kakainin. Wika ko pa rin sa aking sarili at hindi ko na nga muna ginalaw yung adobong nasa pinggan ko. Sakto naman noon na may tumawag sa labas ng kanilang bahay, kaya napadungaw si Lola Claring sa bintana. Ilang sandali pa, kita ko na yung galak sa kanyang mukha. Tumitig ito sa aking kaibigan at saka buong kagalakang nagwika. "Naririto na ang mga tsuhin at tsahin mo," sabi pa po nito. Nang mga panahon na yon, tumayo po si Nito at dumungaw na rin sa bintana at saka napatitig sa akin. "Sandali lang pare ah. Sasamahan ko lang muna si Lola upang salubungin ang kanyang mga anak." Pagpapaalam pa nito. Nang marinig ko po yon, nagkaroon na nga rin ako ng ideya. Tumango na lamang ako sa kanya at saka pinanood sila habang naglalakad palabas ng kusina. Nang wala na nga yung maglola, doon ko na po kinuha yung aking nabili na kalamansi. Tingnan ko nga kung umeepekto ito. Baka iba pala yung pinapakain nila sa akin eh. Sabi ko pa
At napalingalinga po ako at nang makita ko yung kutsilyo, mabilis po akong tumayo at kinuha yon. At bago bumalik sa kinaupuan, sumilip ako sa pintuan at napangisi nang makitang hindi pa rin bumabalik yung maglola. Dali-dali akong umupo at humiwa ako ng 2 kalamansi tsaka walang pagdadalawang isip ko po na pinigaan yung adobo. Habang pumapatak yung katas ng kalamansi, pakiramdam ko po palakas ng palakas yung kabog ng aking dibdib. Parang may kung anong hindi ko inaasahang mangyayari ng mga sandali na yon. At makalipas po yung ilang sandali, wala naman akong napansing pagbabago sa adobo. Maniniwala sana akong normal na karne yung ginamit ni Lola Claring. Subalit nakalangha po ako ng napakabahong amoy. Tinitigan ko po ng maigi yung adobo at nagulat ako nang makitang nagsimula na po yung bumula. Animoy na panis na pagkain na kakaiba talaga yung amoy. Kahit na diring-diri ako sa pagkain na yon, hinalukay ko pa rin yon gamit yung kutsara. At walang ano-ano, namulagat yung aking mga mata at napatakip ako ng aking bibig. Napakiramdam ko kasi ay maduduwal ako dahil kitang-kita ko po yung dulong bahagi ng daliri ng tao sa adobo na yon. Meron pang kasamang kuko, kaya hindi ako maaring magkamali. Nakita ko rin na parang merong maliliit at maitim na mga uod na gumagalaw-galaw doon. Nako, naloko na. Aswa nga talaga sila. Napawika ko na lang noon at lalo po akong kinabahan ng mga panahong yon. Lalo nang maisip kong baka kung ano yung gagawin ng kapamilya ni Nito sa akin. Hindi ako dapat magpahalata, sabi ko pa. Nang mga panahong yon, nakarinig na ako ng pagyabag ng paa at saka usapan na papalapit sa kusina. Sa kadilanan po na yon, mabilis ko nang tinapon sa mailalim ng mesa yung pagkain na nakita ko nga na merong daliri. Pinapakan ko po yon at saka pasimple po akong pasubo-subo na lang ng kanin. Pagdating nila sa loob ng kusina, agad na lumapit sa akin yung kaibigan ko. Ito nga pala yung kaibigan kong si Anton, sabi pa nito habang nakatitig sa kanyang mga kamag-anak. Hindi ko maiwasan ng kabahan lalo at nang makita ko na yung iba sa kanila ay sumisingot-singot sa aking direksyon at ang iba ay napapadila pa habang nakatitig sa akin. Hali po kayo. Kain po tayo. Sabi ko pa nga na pinipilit kong kumalma. Napangiti sa akin ang mga tiyahin at tsuhin ng kaibigan ko. At ng mga sandali na yon, bumalik na yung kaibigan ko sa kanyang pinaupuan habang pinagpatuloy yung kanyang pagkain. Nang mga panahon po na yon, sumabay na rin sa amin ang mga bagong dating na mga kamag-anak. Hindi ko maiwasan ng mandiri at mangilabot nang makita kung parang mga gutom na hayop sila kung kumain. Lalo na nga sa mga putaheng merong karne. Habang kumakain sila, panay ang kanilang titig sa akin. At dahil doon, talagang kinikilabutan po ako at nagtatayuan yung mga balahibo ko. Naramdaman ko po noon na parang matatay na ako sa kaba. Kaya naisipan ko nga po na magpaalam muna sandali para magbanyo. Lola, saan po ba dito yung banyo? Tanong ko pa. Sinabi ko na lang na parang nasobrahan yata ako ng kain para makapagpalusot. At tinuro naman sa akin ng matanda yung banyo. Tumayo na ako at saka naglakad ng walang lingon-lingon patungo roon. Nang makapasok na nga po ako sa banyo, doon na nga rin ako medyo napaisip. Napahawak po ako noon sa aking dibdib ng mga sandali na yon. Grabe yung kabang nararamdaman ko. Kailangan kong makaalis sa bahay na ito. Nanganganib yung buhay ko rito. Kaya pala pinipilit ako ni Nito. Mukhang may iba siyang binabalak. Pinapain niya ako sa kanyang kapamilya. Walang hiya siya.
Sabi ko pa noon sa aking sarili. At ang tanging nasa isip ko ng mga sandali na yon ay ang aking kaligtasan. Lumapit nga ako sa pintuan ng banyo at saka bagyang binuksan yung pinto. Sinilip ko po yung kanilang kusina. At nang mapagtanto ko, naabala ang lahat sa kanilang pag-uusap. Doon na nga po ako nagpasyang lumabas. Bahala na. Ang mahalaga, makalis ako sa bahay na ito. At dali-dali nga po akong umakyat. At dumaan po ako doon sa itaas ng dingding para makalabas sa bahay. Dahil yun lang po yung naisip kong paraan para hindi nila ako mapansin. Nung nakalabas na po ako, agad po akong napayuko sa may damuhan. Nang makita ko na lumabas na rin ang bahay si Nito. Muntik na po nito akong makita. Mabuti na lang. At agad po akong nakayuko. At nung bumalik na po ito sa loob ng kanilang bahay, nagmadali na po akong tumakbo palayo sa bahay na iyon. Tumakbo po ako ng tumakbo hanggang makarating na nga ako ng kalsada. Pagdating ko sa kalsada, nataon ding merong paparating na tricycle. At dahil doon, pinara ko po yun. At saka dali-daling sumakay roon. Panay po noon yung aking paglingon. Na agad nga pong napansin ng driver. Hoy, ayos ka lang ba? Parang may kung ano kang tinatakbuhan ah. Sabi po nito. Hindi ako sumagot kaya muli po itong nagsalita. Sa bagay, lahat halos ng mga tao sa lugar na ito, mga aswang. Siguro, nadiskubre mo na no? At meron ka na ring ideyang nakuha. Sabi pa nga ng driver. At tumango na lang po ako sa kanya at ang sabi po nito ay ligtas na ako at wag na akong babalik pa roon. Nung makauwi na nga ako, sinabi ko talaga sa sarili ko na hindi na ako makikipagkaibigan pa kay Nito. Simula po noon kahit po mismo siya, halata ko po na umiiwas na rin. Na parang alam na rin ito na nalaman ko yung lihim ng kanyang pamilya. Pero maigi na rin po yun para hindi na po ito makipagkaibigan pa sa akin. Kailanman hindi na rin ako bumalik pa sa baryo na yon. Dito ko na rin tatapusin ang kwentong ito at maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Ako nga po pala si Boy. Kasalukuyang nasa 23 anyos na rin po ngayon. At ang ibabahagi kong kwento sa inyong lahat ay tungkol sa kuya kong itago na lang po natin sa pangalang Larry. At yung asawa nitong tawagin naman po nating Ate Faith. Nung bago-bago pa lang po silang mag-asawa ay naninirahan silang mag-asawa sa Leyte kung saan nga naroon yung pamilya ni ate. Taong 2004 nang manganak si ate noon. Sa panganin lang anak ng kuya ko. At tawagin po natin yung anak nilang Alicia. Dahil tumigil po si ate sa pagtatrabaho bago manganak ay naisipan nilang manirahan na lang muna sa poder ng pamilya niya upang kahit papano ay may umagapay sa kanilang dalawa sa pag-aalaga sa kakapanganak pa lang nilang sanggol. Sadyang liblib yung lugar nila, lalo na nga kung saan nakatira yung pamilya nitong si ate. Ayon naman kay kuya, mangilan-ngilan lamang daw yung mga bahay na naroon at may ibang parte pa raw na hindi abot ng kuryente at napakamapuno ng lugar. Pero kahit na ganon, ay malawak yung lupain ng pamilya ni ate doon. At may maganda ring pamumuhay. Pati yung bahay na kanilang tinutuluyan ay magara at napakalaki raw na kasyang-kasya para sa isang malaking pamilya. Sabi pa nga ng biyanan ni kuya, minana lang daw nila yung ari-ariang yon sa mga yumaong magulang ng biyanang lalaki ni kuya. Kaya naman kahit papano ay medyo nakaluwag daw sila at laking pasalamat nila dahil sa tulong na ibinibigay ng mga magulang ni ate. Dahil sa kanilang pag-aalalay at paggabay sa kanilang dalawa ay mabilis na nakarecover noon si ate sa kanyang panganganak, kaya naman kahit papano ay nagagawa na rin niya yung iba pang mga gawaing bahay.
Isang araw ay pumasok nga sa trabaho si kuya. Sa bayan daw ito nagtatrabaho. At tanging si ate lamang at yung sanggol nilang anak yung natira sa kanilang bahay. Dahil may inasikaso daw yung kanyang mga magulang sa munisipyo. Nang bandang mga alas 10 na nga ng umaga ay sumaglit muna itong si ate sa pamilihan sa kanilang baryo upang may ulam sila sa pananghalian. Wala daw kasing mag-aasikaso nun at natatakot din siya sa binat kapag nalipasan siya ng gutom. Saglit niyang iniwan ni ate yung kanyang anak at nagkataon na naroon pa naman yung isa nitong kapatid habang mahimbingang natutulog sa kuna yung sanggol. Dahil nagmamadaling makauwi noon si ate sa pamimili, ay mabilis niyang kinompleto yung mga isasahog at sangkap sa lulutuin niyang sinigang. Nang papalis ng araw sana ito, ay meron daw siyang nadaan ng isang estante ng paninday ginamos o bagoong alamang. Wala naman siyang planong bumili nito, pero ipinagpilitan daw itong itinda sa kanya ng isang matandang babae. Nakilala daw niya sa pangalang Aling Ikang. Kahit wag mo nang bayaran, iha. Yan pa raw yung eksaktong pagkakasabi sa kanya ng matanda. Ayaw pa raw sana niyang tanggapin yung ginamos na yon na nakabalot sa isang supot dahil nahihiya siyang hindi ito bayaran. At nang iniaabot ng araw niya yung bayad sa matanda ay hindi daw nito tinanggap yung bayad na yon. At sa halip, tinapik-tapik lang daw niya sa balikat si ate at sinabing umuwi na. Nagpasalamat na lang daw si ate noon at dali-dali na nga ring umuwi. Pagdating daw niya sa kanila ay may kung anong pakiramdam daw siyang nagtulak sa kanya upang buksan yung ginamos na ibinigay ng matanda. Kaya naman kahit hindi pa siya nakakapagluto ng sinigang na uulamin ay kinain daw niya yung ginamos na yon. Dahil may bagong saing rin silang kanin noon na mainit-init pa. Ayun nga raw yung kinain niya kasama nung ginamos na yon. Napakabango pa daw noon na talagang nagpatakam sa kanya. Nagpahilab rin ng kanyang tiyan. Lalo na nga yung malalaking tipak ng karning prito na isinahog doon. Nung unang subo raw niya ng kanin na hinaluan ng ginamos, ay agaran daw siyang nasarapan. Na talagang naubos raw niya yung kanin kanyang kinuha. At katunayan ni dadagdag pa raw sana ito pero pinigilan na nga siya ng kanyang nakababatang kapatid dahil medyo marami na raw talaga yung nakain ito. Mga ilang araw nga yung nagdaan ay tila nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ni ate. Dahil palagi na itong kumakain ng ginamos ni Aling Ikang. Nakain daw ito sa umaga at asahan mo rin na kakain ulit siya sa tanghalian pati na rin sa hapon. Sinubukan pa raw nila kuya at ng ibang kaanak nila kung masarap nga ba yung ginamos na yon. Pero wala naman daw espesyal sa ginamos na yon. At ordinaryo lamang daw ito sa kanilang panlasa ngunit hindi daw kay ate. Noong una ay nakala pang araw ng mga biyanan ni kuya na baka nagdadalang tao ulit si ate. Dahil mga ilang buwan na rin si Alicia noon at baka naglilihi na raw ito. Pero pinabulaan na naman daw yun ni kuya. Dahil alam raw nilang hindi talaga ito nagdadalang tao. Habang lumilipas raw yung mga araw ay lalong lumaki yung pangangatawan ni ate. Kakakain ng ginamos ni Aling Ikang. Kasabay ng pagtaba nito ay yung pagbabago rin niya ng ugali. Mula sa pagiging malambing at mahinhin na asawa, ay nagbago raw ito sa pagiging bugnutin at palasigaw. Mabilis rin daw itong mairita sa mga simpleng bagay. At lahat daw sila doon ay sinisigawan niya kapag hindi nga niya natupad ang kagustuhan. At ito nga yung makakain ulit ng ginamos na iyon. Hanggang dumating nga raw yung punto na kanilang pinag-awayang mag-asawa yung bagay na yon. Dahil talagang hinahanap-hanap na raw niya iyon. May mga pagkakataon pa daw na nagwawala ito kapag hindi nga siya nakakain kaya naman nagmamadaling magtungo ang kung sinong pwede upang mabilhan lamang si ate nang sa gayon ay kumalma ito. Base nga sa pagkakakwento sa akin ni kuya ay para bang adiksyon na nga yung nangyayari kay ate noon. At hindi lamang daw siya yung pinaka-naapektuhan, kundi yung mga taong nakapalibot din sa kanya lalong-lalo na nga ang kanilang anak. Hindi na raw kasi nito masyadong naasikaso at naalagaan yung bata magmula nang magbago nga yung ugali nito. Kaya naman sa galit ng mga binan ni kuya at mga kapatid na rin ito ay kanilang tinungo yung pamilihan kung saan naroon nga yung matandang tindera ng ginamos
Tamang-tama naman dahil naroon nga yung babae kaya dali-dali nila itong nilapitan upang kumprontahin. Maayos naman na kinausap ng mga binan ni kuya ang matanda. Pero tinawanan lamang daw sila nito at kinutsyapa. Bakit ba? Kasalanan ko bang mapilit yung anak nyo sa pagbili sa akin ng ginamos? Wika pa raw ng matanda at bigla nag-init nga yung tenga ng panganay na kapatid nila ate. At dahil sa tindi ng buguso ng kanyang damdamin ay walang ano-ano, tinabig daw niya yung mga paninda ng kawawang matanda. Tsaka ito pinagbantaan na kapag naulit pang muli ay baka hindi na nga nila mapigil yung sarili sa kung ano mang pwede nilang gawin sa matandang yon. Tila naging epektibo naman yung pananakot na ginawa ng kapatid ni ate noon. Dahil ilang araw lamang yung nagdaan ay hindi na muling nagtinda sa pamilihan yung matandang yon. At wala na raw kahit na sinong taga roon yung nakakita dito. May ilang mga taga-palengke yung nagsabi sa kanila na yung matanda daw na yon. At mukhang tayo lamang daw sa lugar. Wala din namang makapagsabi kung saan nga ba nanggaling yung matandang yon. Isang gabing mahimbing na natutulog yung pamilya ni Kuya Larry ay nagulat na lang siya nang may kumalabog sa loob ng kwarto. Sa pag-aakala niyang nahulog sa kuna yung sanggol nilang anak ay dali-dali siyang bumangon. At agad na tinignan si Alicia pero mahimbing raw itong natutulog sa kanyang kuna. Babalik pa sana sa pagtulog si kuya nang mapansin na naman niya wala na roon yung kanyang asawa. Inakala nito noong una na kumain na naman ito ng ginamos kaya dali-dali siyang nagtungo sa kusina pero wala naman itong naabutan doon. Nang bigla niyang maalala na lahat pala ng tindang ginamos ng matandang si Aling Ikang ay naitapon at wala nang natira. Ay napakunot naman siya ng noon kung saan nga ba maaaring nagpunta yung kanyang asawa. Habang nag-iisip ay nakarinig ng mumunting ingay si kuya sa may labas ng bintana. Kaya iniisip niyang si ate na nga yon. At dali-dali siyang lumabas ng bahay upang tignan kung nasaan na nga ba ito. At hindi nga siya nagkamali. Dahil kahit na malamlam yung liwanag na sumisilay sa kalangitan, ay nakita niya yung kanyang asawa na nakaupo sa isang sulok habang may kung anong ginagawa doon. Nang halos mga isang dipa na lang yung layo niya kay ate, ay tila natigilan si kuya sa paglapit matapos nitong marinig yung malalakas na lagatukan na para bang binabaling mga buto. Ilang ulit niyang sinubukang tawagin si ate noon sa pangalan nito, ngunit tila wala itong naririnig. Nakailang tawag na nga raw siya nung nilapitan na nga niya ito at halos panawan daw siya ng ulirat nang makita niya ang kahindik-hindik nitong itsura. Buhagag raw yung buhok nito at nanlilimahid sa dumi yung kanyang mukha. Lalo pang natakot si kuya noon nang makita niyang pangas-pangas ng kanyang asawa yung panabong na alaga ng mismong tatay nito. Base nga sa itsura ng manok ay para bang nilapirot ito. At halos magkaluray-luray na nga yung katawan ng naturang hayop. At nung mahawi nga yung ulap at lalong lumiwanag yung paligid, ay doon na nga bumungad kay kuya ang dugo ang imahe ng kanyang asawa habang nguya-nguya pa yung kung ano. Nanlambot daw yung tuhod niya nang idura ng asawa nito yung ulo ng manok. Doon ay wala nang nagawa si kuya, kundi yung sumigaw ng tulong at dali-daling tumakbo papalayo sa kanyang asawa. Agad namang naglabasan yung mga kaanak ni ate noon matapos marinig yung mga sigaw ni kuya. At maging sila ay wala na nga ring magawa nang makita nila na parang wala na nga sa sarili itong si ate. Nagulat rin po sila noon. At naisip na lamang nila na gamitin yung isang lumang lambat upang hulihin nga itong si ate at pakalmahin ito dahil para na raw itong mabangis na hayop na umaangil ng mga sandaling yon. Pinagtulungan daw nila itong pakalmahin na talagang kinapitan nga nila. Nagwawala na raw noon si ate. Hanggang nagawa na nga po nilang maitali yon. At nung hindi na ito makagalaw, kumuha raw ng holy water yung isang kaanak ni ate at dali-dali niyang winisikan ang nagwawalang kaanak nito. Maya-maya ay kitang-kita daw ni kuya na sa kada tama ng tubig sa katawan nito ay parang nasasaktan daw po ito. Hanggang unti-unti na nga raw itong nanghina at nawala ng malay. Nung mangyari daw yon, ay parang bumalik na nga sa normal yung itsura nito. Lalo tumigil na nga po ito sa kanyang paglalaway.
Nang mangyari daw yun ay hindi na nga sila nagatubili. Nadalhin si ate sa kanilang kaanak na nagkataon naman na isang magaling na albularyo. Bago pa nga mahuli yung lahat. Pagdating nila doon, nagulat daw yung kaanak nilang albularyo. Bago pa nga sila magkagulo at magtaka kung ano ba talagang nangyayari, sinabi na raw agad nito, nakagagawa ng aswang yung nangyayari kay ate. Mabuti na lang daw at naidalagad sa kanya. Dahil kung matagalan pa raw yun ng mga ilan pang araw, baka maging isang ganap na aswang na raw ito. Yung sinabi nga nilang nakakain na nga ito ng manok, agaran siyang pinainom ng albularyo ng kung anong pinaghalo-halo nitong magamot na meron ding halong dasal. Wala pa nga po siguro mga 20 segundo nung mainom yun ni ate. Agaran daw itong nagsuka, napakarami daw ng sinuka nito. At syempre pati na rin yung kinain niya. Ayon pa kay kuya, matagal rin nagamutan yung nangyari noon, 2 linggo daw eh. Dahil hindi naman daw pwedeng biglain yung katawan nito at agarang palabasin yung kung ano mang itinanim ng aswang sa kanyang katawan. Inunti-unti raw ng kaanak nilang albularyo upang masiguro na gumaling nga si ate na hindi naman maapektuhan yung pangangatawan nito. Baka mabigla raw kasi ito at baka hindi niya kayanin. Sa kabutihang palad naman ay nagawa nga siyang magamot ng kaanak nilang albularyo. Nung mangyari daw yon, iyak na lang daw ng iyak si ate noon at humihingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga nagawa. Sinubukan pa nga nilang hanapin yung matandang nagtitinda ng ginamos na iyon. Pero hindi na nga nila nahanap. Ang importante na lang noon ay gumaling naman si ate. Ganoon na lamang yung pasalamat ng pamilya nito at lalong-lalo na si kuya. At syempre, hinding-hindi nga nila makakalimutan yung lahat ng mga nangyari. Dito ko na rin po tatapusin ito at maraming salamat. Bata pa lamang ako ay naikwento na sa akin nila Itang at Inang ang mga tungkol sa nilalang ng dilim, gaya ng mga engkantong itim, mga maligno at lalong-lalo na nga yung pinakakinatatakutan ko sa mga yon, yung tungkol sa mga aswang. Marami daw uri yung mga nilalang na yon at maging sila daw ni Inang ay hindi kabisado yung mga ito. Pero kahit na anong dami ng kanilang lahi ay magkakapareho naman yung mga bagay na kanilang kinatatakutan. At ito nga yung mga tipikal na pangontra tulad ng asin, bawang, luya, at mga dasal na Latin na pinaka-epektibo daw sa lahat. Noong 2004 sa bayan ng Bulacan ay kinuha ko ng aking ninong bilang trabahante niya sa isang gilingan ng bigas. Dahil tumigil nga ako ng pag-aaral upang makatulong sa aking mga magulang at mga nakababatang kapatid bilang panganay sa kanilang 6. Kahit na liblib yung lugar kung saan naroon yung gilingan ng palay, ay pinatos ko na rin po ito. Bilang pagtanaw ko na rin ng utang na loob sa aking ninong at para na rin makatulong ako sa mga gastusin sa bahay. Maayos akong pinakisamahan at pinatunguhan ng mga tauhan ni Ninong. Kaya naman mabilis kong ang nakasundo at nakuha yung loob ng mga veterano na sa trabaho doon sa gilingan. Dahil ako rin yung pinakabata sa aming magkakasama, ay ako palagi yung napagdidiskitahang mautusan at mabigyan ng mga gawain, kaya naman kinagigiliwan ako ng mga taong naroon. At kahit papano ay sanasama ako nito sa mga ganap nila. Isang hapon pagkatapos nga naming magkamada at magsalansa ng mga sako ng palay at mga bigas na handa na para i-deliver. Habang nagpapahinga kaming lahat ay lumapit yung isa naming lihitimo namang kliyente na tawagin po nating Anton para kumbidahin kaming 8 trabahador na naroon papunta sa kabilang baryo para ipagdiwang umano ang kanyang ika-80 taong gulang dahil matanda na po ito. Ayaw ko sana nung una na sumama dahil alam ko na marami pa akong gagawin sa gilingan. Ngunit nung ninong ko na nga mismo yung nagpahintulot sa akin noon ay wala na rin akong nagawa kundi yung sumama na rin sa kanila.
Sa 8 kinumbida ni Anton, dahil Anton lang po talaga yung tawag namin dito, pero para po respeto dito sa kwento, ay tawagin po natin siyang Lolo Anton dahil matanda na rin po talaga ito. Balik po tayo, sa 8 nga pong kinumbida nito, ay 5 lamang po kaming nagpunta dahil masama daw yung pakiramdam ng dalawa at yung isa naman ay meron ding lakad na importante. Kasama rin po namin si Ninong noon. Nung nagpunta nga kami sa baryo kung saan nakatira itong si Lolo Anton. Bilang siya nga yung nagmamaneho ng truck na sinasakyan namin, ay syempre siya na rin yung bahala sa kung saan kami pupunta. Mula sa baryo kung saan nga kami nakatira, ay natatanaw ko na pakonti ng pakonti yung mga kabahayan naming nadadaanan. Hanggang dumalang na nga kaming makakita ng mga bahay at kung meron man, ay napakalalayo na ng distansya sa bawat isa. Pagdating namin sa baryong sinasabi nitong si Lolo Anton, ay ganoon na lang yung aming pagtataka kung bakit para bang pinagtititigan kami ng mga residenteng naroon. Literal na masama silang makatingin sa amin noon na para bang may gusto nga silang gawin na hindi maganda. Habang binabaybay namin yung daan ay may lumapit na isang batang babae sa aming sinasakyan. At dali-dali itong pinigilan ng kanyang magulang habang may binubulong na kung ano dito. At bigla na lamang yumakap sa kanyang ina, yung batang yon sabay umiyak. Dahil doon ay biniro ko pa nga si Ninong noon at yung mga kasamahan namin. Nong, baka raw sigurong nanguha ng bata kaya't natakot siya sa'yo. Saad ko pa nga sa kanila noon upang matanggal yung pagkaboryo. Dahil mahaba rin po yung naging biyahe namin. Nagpalit na rin po sila ng pagmamaneho noon at yung ninong ko naman yung nagmaneho. Habang nagtatawanan kami, bigla na lang kaming napatigil ng tapakan ng madiin ni Ninong, yung preno. Kaya naman napayugyug nga yung sinasakyan namin. Nang tatanungin ko pa nga sana si Ninong kung bakit, ay ganoon na lamang yung aking reaksyon at napakunot na lang ako ng aking noo. Nang makita ko na tila ba hinaharang kami ng mga tao sa baryo at ayaw kaming patuloyin sa mismong bahay nitong si Lolo Anton. Ilang ulit pang nagkaagirian si Ninong noon at yung mga residenteng nang haharang sa amin. Hanggang tumaas na nga yung tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Halos panawan ako ng ulirat sa pagkagulat noon nang may marinig kaming kung anong hayop na umatungal. Nang mapatingin nga kami kung saan nga ba nanggaling yung ingay na yon, ay nakita namin yung isang makisig na lalaki na may hawak na isang malaking asong kulay itim. At nilapitan nga po ito ni Lolo Anton. Masayang masaya pa ito dahil nakadalo nga kami sa kanyang karawan. At yung lumapit nga yung lalaking yon na may hawak na aso, tila ba nahawing mga damo yung mga residenteng nakaharang. At tuluyan na nga umalis sa kalsada at doon na nga kami nakausad ng andar. Habang bumubuelo si Ninong sa pagpapatakbo ay kitang-kita ko na muling lumapit yung batang babae. At may inihagis ito sa bukas kong bintana. Laking pagtataka ko kung ano nga ba yung bagay na yon. Tinakala ko pa nga na bato nung una. Ngunit nang akin nga itong dinampot ay doon ko nga nakita yung isang supot ng bawang na nakabalot. Muli ko pang sinipat yung bata at doon ay kitang-kita ko yung pagbuka ng bibig nito habang sinasambit na mag-ingat umano ako. Napatanong ako noon, mag-ingat? Saan? Tanong ko pa sa aking sarili habang malalim na iniisip kung bakit yun nga yung nasambit ng bata. At nung naroon na nga kami sa bahay nila Lolo Anton, kung saan ginaganap yung isang marangyang kasiyahan, na alam naman naming para lang sa mga mayayamang tao dahil may kaya nga itong si Lolo Anton. Kaya doon nga kami pumwesto sa may likod, upang kahit paano ay hindi kami mailang sa kanila. Nang papadaan na nga kaming 5, ay laking gulat namin nang biglang magsitigil yung mga nagkukwentuhan, at agad na nagsilingon sa amin na para bang kami yung sentro ng atraksyon. Kaya naman nakaramdam kami ng hiya ng mga sandaling yon, pero pinawi naman po yun ni Lolo Anton. At doon ay pinasimulan niya ang kasiyahan. Marami pong pagkaing inihain noon sa amin. Mga pagkain na yung iba pa nga sa sarang buhay ko ay hindi ko pa natitikman. Habang kami ay kumakain, napansin kong hindi kumakain yung kasama nating tawagin po nating Barok. Dahil ayon po sa kanya, ay malansa daw at matabang yung luto sa lahat ng mga putahing inihain sa amin. Pinagtawanan lang namin ito at ng iba pa naming kasama. Hindi ka kasi sanay na kumain ng pangmayaman, pre. Kaya't iba yung panlasa mo.
Saad pa nga ng isa naming kasama noon na grabe nga yung kain ng mga sandaling yon. Dahil doon, nakaramdaman naman ako ng kuryosidad. Kaya naman dahan-dahan ko nga pong inamoy noon yung pagkain kinakain ko. At ng mga sandaling yon, nang mapagtanto ko na talagang malansa nga yung pagkain na aking kinakain. Pero hindi ko yun napansin kanina. At dahil inakala kong ganun lang talaga yung lasa ng pagkain yon, pinilit ko pa rin pong ubusin yon dahil nakakahiya na nga at hindi na lang po ako nagreklamo noon. Habang patuloy na kumakain yung mga kasama ko, pati na rin sila Ninong, ay nakaramdam ako ng hindi maganda dahil unti-unting humihilab yung aking tiyan. Sinubukan ko lang po itong tiisin nung una, pero kalaunan ay bumabalik pa rin po ito, indikasyon na masakit talaga yung tiyan ko at kinakailangan ko nang gumamit ng banyo. Kay Ninong lang ako nagpaalam noon at dali-daling tumakbo patungo sa kung saan pwedeng dumumi. Pagpasok ko nga sa isang kwarto na sinabi sa akin ng bantay na isa daw palikuran, ay medyo nag-alangan pa nga ako noon dahil sa napakatinding amoy na masasamyo sa loob nito. Medyo nandiri rin talaga ako nung sandaling yon habang iniisip ko kung bakit ganoon nga, samantalang mayaman naman yung mga nakatira doon. Tapos ganoon nga yung amoy ng banyo. Dahil talagang masakit nga yung tiyan ko, tinungo ko na nga ito at dali-daling pumasok sa loob. Ilang saglit lamang yung nagdaan na natapos na rin po ako noon. Mabuti na lang at may kaunti pang tubig yung timbang naroon na sapat lamang sa panghugas ngunit kulang sa pambuhos. Kaya naman no choice na rin ako kundi maghanap ng mapagkukuhaan ng tubig. Hindi kalayuan sa palikuran na aking ginamit. Natanaw ko nga yung ilang drum at malalaking container na kung ano sa isang madilim na sulok. Kaya naman nagdali-dali na ako doon upang kumuha ng tubig. Pagbukas ko noon ay napaatras ako ng mga ilang hakbang dahil sa mabahong amoy na sumambulat sa akin. Walang kasing baho yung amoy na yon na para bang napubulok at inaagnas ng laman ng kung ano. Ora mismo ng mga sandaling yon ay sumuka nga ako ng sumuka dahil sa labis na pandidiri. Lalo pa akong pinanindigan ng mga balahibo ko nang mula doon sa mga drum na iyon na aking binuksan ay may lumutang na animoy katawan ng tao. Para po itong braso, kulay ubi na po yun at halatang pinutol gamit yung kung anong matalas na gamit. Hindi ako 100% sigurado, pero yun talaga yung pagkakakita ko doon. Nandidiri man ay tinatagan ko nga yung aking loob upang tignan ang kabuuan na kung ano mang naroon at nanlumo ako nang makita ko na meron pang mga ibang parte ng katawan ng tao. Parang merong kamay at paa at kung ano-ano pa. Hindi ko naman napigilan yung sarili ko noon at nagsuka akong muli. Lalo pa akong kinalabutan ng isuka ko nga ng isang tipak ng animoy hindi ko nanguyang laman. Dinampot ko pa nga po yun. At ganun na lang yung takot ko nang makita ko na parang parte po yun ng drum na naroon. Pareho po kasi yung kulay at pareho po yung plastic. Kaya't napaisip ako noon na baka doon din hinango yung pagkain kinain namin. Nagkataon lang na medyo luma na rin siguro yung drum. Kaya medyo may mga piraso na rin natatanggal at sumama doon sa pagkain inihain. Walang pasabi noon. Tumakbo na nga ako pabalik sa mga kasama ko na patuloy pa rin kumakain. Patago ko silang binulungan tungkol sa aking mga nakita. Noong una hindi pa naniwala yung mga ito. Ngunit nang meron sa isa pa naming kasama na dali-daling sumama sa akin at bumalik upang ituro ko yon. At nakita nga rin niya yung mga nakita ko. Pagkabalik namin sa iba pa naming mga kasamahan ay doon na nga rin naniwala yung iba pa. Dali-dali yung naging kilos namin noon. Nagpanggap kami ng isang kasama naming si Barok ay inaatake ng high blood pressure upang kami makatakas ngunit hindi ito naging epektibo. Dahil sa puntong yon ay tila naging lalong agresibo yung mga taong naroon at kami kanila na ring hinarang. Sinubukan naming manghingi ng tulong mula kay Lolo Anton ngunit isang makahulugang titig na lamang yung kanyang naitugon sa aming magkakasama.
Nang mapalibutan nga kami ng mga taong naroon ay parang nawalan rin kami ng pag-asa. Pero bigla na lang po may mga kalalakihang dumaan doon. Doon na nga po kami sumigaw ng tulong at naalerto na nga rin po yung mga ito. Pansin ko rin na medyo nag-aalangan nga yung mga taong naroon nang makita nilang may ibang taong napadaan. At doon ko rin naalala yung bawang na ibinigay sa akin ng babae. Dali-dali ko po yung kinuha at pinagbabato ko sa mga taong naroon. Pansin ko po na parang takot po sila sa bawang, kaya't nagsiatrasan po yung mga ito. Parang umaangil pa nga po yung ibang naroon habang kami papatras. At dahil may iba na nga pong taong nakatingin, ay wala pong nagawa yung mga ito. Nanlilisik yung kanilang mga mata habang tinitignan kaming papalayo. Doon lang namin nalaman na yung mga kalalakihan palang napadaan ay meron din palang hinahanap na batang babae. Matagal na raw itong nawawala at nang makita nga nila yung itsura ng mga taong naroroon, nagduda na rin silang mga aswang yung mga yon at sabay-sabay na nga kaming lumayo sa lugar na iyon. Sumakay na nga rin po kami ng truck noon at pinaharurot na nga po yung ninong. Doon rin namin napag-usapan na baka yung batang hinahanap ng mga lalaking napadaan ay baka nabiktima na rin ng mga aswang na yon. Nakauwi naman po kami noon ng ligtas habang sabi naman ng ibang mga lalaki ay babalikan nila yung lugar na yon. Pero ang sabi lang namin ay bahala sila pero mag-iingat lang sila kung sakasakali. Magmula po nang mangyari yung insidente yon ay hindi na rin po muling nagpakita si Lolo Anton. Yung mga kalalakihan naman po yon ay hindi namin alam kung bumalik ba talaga o hindi. Wala na rin kaming pakialam. Ang mahalaga ay hindi kami nabiktima ng mga aswang na naroon sa lugar na yon. Hindi na po ako babalik pa doon. Hindi ko nga rin alam kung naroon pa yung mga yon eh. Ang mahalaga ay ligtas kami. Ito nga po yung kwento namin. Hindi namin malilimutan kailanman. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig dito.